Ethan, huwag kang mamamatay. Ikaw na lang ang natitirang lalaki sa pamilya natin. Ethan. 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 Ako na lang ang natitirang lalaki. Hindi ba kakagaling ko lang sa karaoke? Nasaan ako? Bakit ganito kahirap ang mga buhay natin? Patay na lahat ng lalaki sa pamilya. Si Ethan na lang ang natitirang lalaki sa pamilya. Ngayon, mukhang mamamatay na rin siya sa gutom. Paano tayo mabubuhay? Art. Ethan. Ano to? Oo nga. At least may makakain tayo. Magpasalamat ka na lang. Ethan. Pamilya Foster. Ethan Foster. Grave naman. Literal akong bumalik sa panahon ng taggutom. At tamad pa ako. Walang silbi at basag ulo. Ethan, buti na lang buhay ka pa. Kung namatay ka, hindi ko alam paano ko haharapin ang mga namayapang kapatid mo. Ang lambot naman. Ethan. Taon ng matinding taggutom ito. 5 kapatid na lalaki ang namatay sa gutom. 5 na lang na magagandang hipag ang naiwan at isang batang pamangkin na babae. Graving pressure. Ethan. Ito na ang huling pagkain natin. Eto. Ethan, bilisan mo at kumain. Nahimatay ka lang dahil sa gutom. Ang orihinal na tao dito, antipatiko talaga. Mabait na nga ang mga hipag niya sa kanya, pero hindi niya makita ang halaga nito. Ngayon na nandito na ako, alagaan ko silang mabuti. Bibigyan ko sila ng mas magandang buhay. Ang tigas ng hotcake na to, parang bato na. Magdamag ko na itong inunguya, at parang mababasag ng ngipin ko. Hindi ko nga makagat ng buo. Gusto niyo ba akong mabulunan? Kayo na lang ang kumain ito. Kulang na nga tayo sa pagkain ngayon. Kung hindi ako magsasalita ng mahigpit, wala talagang kakain itong mga hipag ko. Kailangan ko pang maghanap ng ibang makakain. Ethan. Abigail, kung hindi kakain si Ethan, wag na. Hatiin na lang natin tong hotcake. Hindi pwedeng magutom tayong lahat. Tama? Oh, Ma, nagugutom na ako. Abigail, hatiin na lang natin ang hotcake. Kailangan nating kumain para may lakas tayo, para makahanap pa tayo ng pagkain. Hey, ang linis ng kusina na to. Ang tagal kong naghanap. Ang nahanap ko lang ay kalahating basket ng ligaw na gulay. Itong kaunting gulay na to, di talaga kakasya sa buong pamilya. Pero taon ng taggutom ngayon, maski ligaw na gulay, pati balat ng puno, ubos na. Saan pa tayo makakahanap ng pagkain? Ay, ano to? Asang space ring? Ayos, di ko inasahan na makakahanap agad ng pagkain. Hindi na magugutom ang mga hipag ko. Congrats! Host, na-activate mo ang special dimension. Sa loob nito ay may spiritual spring at 50 ektarya ng matabang lupa. Hindi lang basta dimension, may kasama pang system. Hindi na talaga ako magugutom ulit.
Hahanapin ko pa ng ibang lugar para subukan kung gaano kagaling ang system na to. Hey! Sa system dimension na to, wala nang problema sa pagpapakain sa mga hipag ko. Ethan, balak mo bang kainin yung mga wild na gulay na yan? Hayaan mo, hugasan at lutuin ko muna para sa'yo. Kahit tagutom, grabe pa rin ang katawan ni Abigail. Hindi ko ma-imagine, pag gumanda na ang buhay, lalo sigurong gaganda ang hubog niya. Abigail, wag mo nang intindihin. Ako na sa mga gulay na to. May sarili akong paraan sa paglinis nito. Iwan mo sa akin? Ibibigay mo na naman ba kay Emily Parsons yan? Emily Parsons, fiancé nung original na lalaki. Yun pala, hindi lang tamad yung original na lalaki. Pati pala sobrang simp din. Lahat ng pagkain ng pamilya, binigay niya kay Emily. Kaya nagutom hanggang mamatay ang mga kuya ko. Buong araw naming hinukay ni na Allison itong mga to. Ito na lang natira sa amin. Walang problema. Hindi ko ibibigay ang mga gulay na to kay Emily. Desidido na ako. Simula ngayon, tapos na yung pang-uuto ko sa kanya. Ang gusto ko lang ngayon, maginhawa ang buhay ng mga hipag ko. Ano ba yan? Sabi mo rin yan dati. Pero sa huli, ibinigay mo pa rin lahat ng pagkain natin kay Emily. Uncle Ethan, okay lang kay Nora di kumain, pero sina mommy at mga tita ko, matagal na silang nagugutom. Pwede bang wag mong ibigay pagkain natin sa iba? Nora? Hindi ko kayang baguhin agad ang tingin ng mga hipag ko sa akin. Mukhang kailangan ko nang gamitin yung diskarte na yon. Lahat kayo, tumabi. Ito ang bahay ng Foster. Ako ang namumuno dito. Kung subukan yung hadlangan ako ulit, palalayasin ko kayong lahat. Tabi. Abigail, anong gagawin natin? Wala nang pagkain sa bahay. Maaga pa naman. Leah, Megan, pumunta muna kayo at maghanap ng mga ligaw na gulay. Kapag naibigay na niya yung pagkain kay Emily, magugutom na naman tayong lahat. Naintindihan. Sobrang bait natin sa kanya. Bakit parang wala siyang utang na loob? Kung ako tatanungin, wala talaga siyang kwentang tao. Siguro, dapat hindi na lang natin siya intindihin. Tumahimik ka na. Kahit gaano pa kasama si Ethan, bayaw pa rin natin siya. Kailangan pa rin natin siyang alagaan. Tama na. Kahit ano pa ang gawin niya, pamilya pa rin siya ng Foster. Magtiis na lang tayo. Baka, ma-realize din niya balang araw. Magtiis? Hanggang kailan pa tayo magtitiis? Hanggang sa magutom na tayong lahat? Kahit magutom tayo, ganun na lang talaga ang kapalaran natin. Simula ngayon kapag may narinig akong kahit sino sa inyo na nagmamalabis o naninira kay Ethan, huwag niyong ako sisihin kung palalayasin ko kayo. Pasensya na, Abigail. Ethan, kailan ka ba talaga matatauhan? Pwede ko talagang ipagpalit ang mga gamit. Ayos to. Dahil sa espasyo at sistemang ito, hindi na magugutom ang mga hipag ko. Kailangan kong maghukay pa ng mas maraming ligaw na gulay at ipagpalit pa para sa mas maraming gamit. Sino yun? Sino ang may lakas ng loob maghunting dito? Ay, sasabihin ko lang sa'yo. Teritoryo ko to. Sino nagbigay sa'yo ng permiso maghunting dito? Yon si Gavin Foster. Tanga talaga. Hindi mo alam kung paano siya pinalad? May 5 siyang magagandang hipag. Hindi niya alam kung gaano siya kaswerte. Kapag nagutom na at namatay siya, kukuhanin ko lahat ng 5 hipag niya para sa sarili ko. Buksan mo ang mga mata mo at tumingin. Naghuhukay lang ako ng ligaw na gulay dito. Ikaw? Naghuhukay ng ligaw na gulay? Alam ng lahat sa baryo na tamad ka lang. Ang ginagawa mo lang, nagtatago at nagnanakaw. Feeling ko ginagamit mo lang yung ligaw na gulay na paandar. Para maghunting dito ng palihim. Gavin, ligaw na bundok to. Anong teritoryo ang sinasabi mo? Patay na lahat ng 5 kapatid ko dahil sa gutom. Ako na lang ang natira. Nandito ka pa rin para pigilan ako. Gusto mo bang itulak mo rin ako sa kamatayan? May punto si Ethan. Gavin, huwag mo namang masyadong gipitin si Ethan.
Tama, tuwing kasama namin siya sa bundok, kinukuha niya mahigit kalahati ng patas na huli. Sinasabing protection fee daw. Sobrang OA na yun. Tumahimik kayong lahat. Ayoko nang magsayang ng oras sa inyong walang utang na loob. Ethan, kung hindi lang ako nagmamadali manghuli ng kuneho, tinuruan na kita ng leksyon. Tingnan natin kung sino ang magtuturo ng leksyon sa isa't isa. Pwede nating itanim ang mga binhing ito sa bakuran. Kapag diniligan natin ng tubig mula sa pinagmumulan ng espiritu, magkakaroon tayo agad ng mga sariwang gulay. Kailangan ko nang bumalik agad. Baka gutom na ang mga hipag ko. Amigo, yung mga ligaw na gulay sa kabila ng burol, ubos na lahat. Hindi na talaga kami nakahanap. Ayos lang. Magpahinga muna kayo ngayon. Bukas, sasamahan ko ni Brianna at maghahanap pa kami ng mas malayo. Leah, nakita mo ba si Ethan sa bundok? Wala talaga akong nakita. Sigurado ako na dinala niya yung mga ligaw na gulay kay Emily. Ethan, hindi ba sabi mo pupunta ka sa bundok para kumuha ng ligaw na gulay? Nasaan na yon? Wala talaga akong nahanap na gulay. Pero ito meron ako. Wow. Bigas! Bigas! Sa wakas may bigas na tayong kakainin. Hindi ko inakala na 5 libra lang ng bigas ganito nakasaya ang mga hipag ko. Ibig sabihin, sobrang hirap talaga ng dinanas nila. Ethan, saan mo nakuha ang bigas na ito? Ito ba ang pangalawa kong hipag? Ethan, saan mo nakuha ang pagkain ito? Uy, ito pala yung tinago ni Mama at Papa dati. Sinabi nila na mga regalo daw yon para sa kasal ni Emily. Halos magutom na tayo lahat. Sino ba mag-aalala pa sa mga regalo? Kuninin na lang yan. Kainin na. Nagkakaubusan na tayo. Yun ang importante. Alam ko na, may bala talaga si Mama at Papa. Bilisan mo, magluto ka ng lugaw. Oo nga. Talaga bang tinago ni Mama at Papa tong mga ito? Nung nagutom at namatay ang 5 niyang kapatid, bakit hindi niya inilabas noon? Pwede kaya? Na nagbago na talaga siya? Kumain ka. Kuha ka pa. Halika, kain na. Anong meron? Uy, saan ka pupunta? Bakit hindi ka kumakain sa mesa? Ethan, babae lang kami. Hindi kami pwedeng kumain sa mesa. Grabe, nakakalason talaga tong tradisyon na to. Ano? Mga hipag, simula ngayon, walang hati ang lalaki at babae dito sa bahay. Sabay tayong pagkain. Parehas ang pagkain, pareho rin ang pananagutan. Ethan, anong sinasabi mo? Ito ang turo ng matatanda sa pamilya natin. Hindi yan pwedeng baguhin. Para mabago ang nakatanim na ugali nila, kailangan ko talagang gamitin ang tunay kong anyo. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Halika, kain na. Tingnan mo. Mga ate, hayaan niyo akong magsalita ng isang bagay. Pinapangako ko sa inyo, simula ngayon, hindi ko na kayo hahayaan magutom o mapabayaan ulit. Tayo na, kain tayo. Ethan, totoo ba ito? Oh. Si Ethan na ang bahala ngayon. Dapat tayong makinig sa kanya. Kumuha na ng upuan at umupo kayo. Sige, halina kayo.
Mga kapatid, bukas, akyat tayo sa bukid para mamitas ng mga wild na gulay. May nakita akong maganda doon. Maraming gulay roon. Totoo ba yan, Ethan? Oo naman. Bakit naman ako magsisinungaling? Tito Ethan, gusto ko ring sumama. Pwede. Nola, sumama ka ha? Hatiin natin ang grupo. Si Abigail at Nola, isang grupo. Si Leah at Brianna sa kabila. Si Megan at Allison naman sa isa pa. Tito Ethan, pipitas ako ng pinakamalaking gulay. Ang galing ni Nola. Anak, mag-ingat ka. Huwag kang lalayo masyado. Magiging maingat ako. Ang lalaki ng mga gulay dito. Tulong. Mukhang si Brianna yon. Brianna, huwag kang gumalaw. Manatili ka lang diyan. Lalapit ako. Brianna, anong nangyari? Ahas. Nakagat ako ng ahas. Brianna, makamandag ang ahas. Kailangan kong sipsipin ang lason ngayon. Hoy, Ethan, hipag mo ako. Hindi tama, Chow. Ako na lang ang natitirang lalaki sa pamilya. Hindi ka ba makikinig sa akin? Bitawan mo na. Ethan, anong ginagawa mo? Ang lakas pala ng babaeng to. Ay, Ethan, siya ang hipag mo. Ano? Lakas ng loob mong saktan siya? Hey, Allison, anong sinasabi mo? Nakagat lang ako ng makamandag na ahas. Tinulungan lang ako ni Ethan para matanggal ang lason. Ginawa mo ba talaga yon para iligtas si Brianna? Hindi mo naman sinamantala si Brianna. Allison, nagkakamali ka kay Ethan. Sinubukan lang talaga ni Ethan na iligtas ako. Hindi ako naniniwala. Hindi siya ganyan kabait. Brianna, itong gamot na to, panlinis at panlaban sa lason. Sprayan mo pa ng ilang ulit. Tulong. Tulong. Parang boses ni Abigail yon. Ethan, tignan mo nga. Paano ka? Ayos lang ako, kasama ko naman si Allison. Sige na, puntahan mo na. Si. Abigail, tignan mo, ang taba ng kunehong to. Basta sumama ka sa akin pa uwi. Pangako, araw-araw may ulam kang karne. Gavin, lumayo ka nga dyan. Uuwi na tayo. Oy, Mama, natatakot ako. bakit ka natatakot? Kapag sumama ka pa dyan kay inutil na Ethan, magugutom ka lang hanggang mamatay kayo. Kahit ano pa si Ethan, mas mabuti pa rin siya kaysa sa daga katulad mo. Hayop kang babae ka. Gusto mo ng dahas, ha? Bitawan mo ako. Bitiwan mo. Huwag mong sasaktan si mama ko. Nora. Nakakapal ng mukha mong hawakan ng anak ko? Papatayin kita! Papatayin kita! Mama, Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitiwan mo. Gavin, Ethan, inutil ka. Ang kapal din ng mukha mong suntukin ako. Abigail, ayos ka lang ba? Ethan. Ayos lang ako. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Nora, Nora, huwag kang matakot. Gusto kong protektahan si Mommy. magaling na bata ka, Nora. Gavin, naglalakas loob kang guluhin ang hipag ko? Gusto mo bang mamatay? Ethan, gusto mo ba ng gulo? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Maniwala ka o hindi, tatawagin ko ang pulis. Palalabasin kitang gutom sa kulungan. Tingnan natin kung sino ang makapigil sa akin. Nagkunwari kang biktima. Eh ano ngayon? Pwede kong hindi tawagin ang pulis? Kung sasama ka lang sa akin. Ikaw. Tatawag ka ng pulis? Anong dahilan? Sinaktan kita dahil nagdepensa lang ako. Pero ikaw ang nanggugulo sa mga babae. Sa tingin ko, ikaw dapat ang makulong. Sino ang tinatakot mo? 3 lang tayo dito. Sino makakapagpatunay na ginalaw kita? Kami lahat, Ethan. Sige, tawagin mo ang pulis. Pinagtatanggol ba niya si Abigail? Grabe, malas talaga. Pag sumama ka sa kanya,
Magugutom ka rin balang araw. Huwag ka nang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Sandali lang. Pwede kang umalis? Pero ang kuneho dito lang. Sa anong dahilan? Ako mismo ang nakahuli nito. Hindi na natin kailangang tawagan ng pulis. Ang kuneho ang magiging bayad. Hintayin mo lang. May karne na tayong kakainin ngayon. Ethan, bakit hindi mo tinawagan ang pulis? May ginawa si Gavin na masama. Dapat siyang maparusahan. Allison, ang pagtawag sa pulis ay magpaparusa kay Gavin. Pero kung ginawa natin iyon, papag-uusapan si Abigail ng mga tao. Huwag kang mag-alala. Marami pa tayong pagkakataon para isettle si Gavin mamaya. Allison, may dahilan si Ethan. Makinig na lang tayo sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka lang natatakot kay Gavin? Huwag kang mag-alala, Allison. Marami pang pagkakataon para harapin siya mamaya. Uwi na muna tayo. Masakit pa rin si Brianna. Brianna, nasaktan ka ba? Ayos lang ako, Abigail. Kinagat ako ng ahas. Sinipsip na ni Ethan ang lason para sa akin. Tsaka nilagyan niya ng mga halamang gamot. Ayos na pala. Hindi ko alam na ang dami palang alam ni Ethan. Sabay-sabay tayong umuwi. Tara na. Abigail, kainin natin ang kunehong ito ngayon. Kung hindi, baka masira lang ito. Sige, gawin natin iyan. Pagkatapos natin dito, hindi natin alam kung kailan ulit magkakaroon ng karne. Huwag kayong mag-alala, mga ate. Sisiguraduhin kong may karne tayo sa bawat kain mula ngayon. Ay, oo nga pala, Abigail. Huwag muna tayong kumain ng mga ligaw na gulay ngayon. May sariwang gulay akong dala dito. Magluto tayo ng lugaw na may gulay. Saan mo nakuha ang mga gulay na ito? Oo nga, ang tagal ng tag-init. Paano magkakaroon ng gulay? Saan mo nahanap ang mga ito? Kung sinabi ko sa kanila na may system space ako, malamang matatakot sila. Ay, kanina lang nakasalubong ko yung isang naglalakbay na tindero na bumibili ng ligaw na gulay. Sabi niya pwede ko raw ipalit yun sa pagkain. May nakikipagpalitan pa ba ng ganun ngayon? Walang kwenta ang ligaw na gulay, pero napakahalaga ng pagkain. Sino ba magpapalit ng pagkain kapalit ng gulay? Tama nga. Araw-araw akong namumulot ng gulay. Bakit hindi ko pa siya nakita? Medyo manipis na yata palusot ko. Sige na. Baka sinuwerte lang siya. Ang mahalaga, may pagkain tayo ngayon. Gabi na, tara na't magluto. Uy, Brianna, may sugat ka. Magpahinga ka muna. Yes, makakatikim din ako ng karne. Oo nga. Tama si Abigail. Basta may pagkain tayo. Sana talaga. Makita ko ulit yung tindero na yon sa susunod. Bakit lumabas ang Fosters? Sobrang palpak mo talaga. Nagtrabaho at nagutom hanggang mamatay yung 5 mong kapatid na lalaki. Ikaw na lang ang natira. Kung alam ko lang na ganito mangyayari, hindi ko sana ipinakasal ang anak ko sa pamilya niyo. Anong tinitingnan mo? Ikaw ang kinakausap ko. Nasaan si Brianna? Kailangan ko siyang dalhin. At ikaw naman? Ethan, huwag ka magkunwari. Nasaan si Brianna? Iuuwi ko siya. Kuya, huwag ka magalit. Kalma ka lang. Layuan mo ako. Sino ang tinatawag mong kuya? Tay, bakit ka nandito? Bakit mo sa tingin nandito ako? Kung hindi ako pumunta, matagal ka nang nagutom. Tara na, umuwi ka na. Tay, hindi ako uuwi. Ayos lang ako dito. Tama yan, Ginoong Morrison. Pakiusap, magpakalma ka. Mukhang nagkakagulo lang ng paliwanag dito. Nagkakagulo ng paliwanag? Kumalat na ang balita sa buong barangay. Nag-akyat ka ng 5 pang babae sa bundok para maghukay ng mga gulay. Kung may pagkain pa sa bahay, di ka maghahanap ng gulay sa bundok? Tay, hindi naman ganon yon. Anong hindi ganon? Akala ko nang ipinagpakasal kita sa pamilya Foster at ang daming tao sa bahay, ayos na ang buhay mo. Ngayon, isa na lang ang nagdadala dito na palpak pa. Anong klaseng buhay yon? Uwi na tayo. Tay, hindi ako uuwi. Ano bang ginawa sa'yo ng mga Foster para mapilitang kang manatili dito? Nag-aalala lang si tatay ni Brianna para sa anak niya. Ako lang din may kasalanan dahil sa reputasyon ko dati. Bigay mo ang kamay mo. Tay, sige, sampalin mo ako kung gusto mo. Pero hindi ako uuwi. Tay, ano to? Ako at ang nanay mo alam naming hindi ka babalik kasama ko. Kaya nagdala kami ng pagkain para sa'yo. Anak kita. Paano ko mahahayaan na magutom ka rito? Itago mo ng mabuti ang pagkain.
Huwag mong hayaang maagaw ng iba. Tay, hindi ko matatanggap to. Tama po, Mr. Morrison. May pagkain po kami sa bahay. Hindi magugutom si Brianna, kaya hindi niyo po kailangang magdala. Tsaka ngayon, hirap ang lahat. Mas mabuti siguro. Ibalik na lang yan. Tumahimik kayo. Kung may pagkain kayo, maghahanap pa ba kayo ng ligaw na gulay? Tito Ethan? Lolo Morrison, totoo po, may pagkain kami. Kahapon nga, nakatikim pa kami ng kuneho. Hindi nyo na po talaga kailangang bigyan kami ng pagkain. Talaga ba? Ethan, wala ka talagang hiya. Ikaw ba mismo ang nakahuli sa kunehong yon? Paano kang may mukha para magyabang kay Mr. Morrison? Gavin, bakit ka nandito? Nora, anak. Maglaro ka muna sa loob. Mama, yung masamang tao nandito na, Mama. Hoy, bata. Magsalita ka pa ng isa pa sa kanya. Hindi na ako magiging mabait. So ano ngayon? Kinain niyo ang kunehong nahuli ko. Tapos akala mo kaya mo nang buhayin ang pamilya? Gusto mo bang makipagsuntukan? Haay, mas mabuti pang umiwas na lang muna ako sa gulo ng pamilya Foster. Honey, itabi mo na itong pagkain. Babalikan kita agad. Kung hindi mo magustuhan sa mga Foster, umuwi ka na lang dito. Alis na ako. Tay. Hoy, Ginoong Morrison, ingat po kayo. Ingat din po, Ginoong Morrison. Oh. Brianna, huwag kang umiyak. Ang ganda-ganda mo pa naman. Hindi bagay sa'yo yung umiiyak? Gavin, lumayo ka kay Brianna. Kapag sumobra ka pa kay Brianna, huwag mo akong sisisihin kung hindi na ako magpigil. Bakit ang lakas ng kapit ng batang to? Simula nung uminom ako ng tubig mula sa mahiwagang bukal sa espasyo, parang lumakas talaga katawan ko. Ethan, pinsan mo ako. Ganito mo ba ako tratuhin? Akala mo ba hindi kita? Gavin, may lakas ng loob ka pang magpakita? Huwag kang maging walang utang na loob. Kinain mo ang kuneho ko, tapos tinutukan mo pa ako ng kutsilyo? Gavin, hindi ka welcome dito. Lumayas ka na rito, weirdo. Hindi welcome? Tingnan mo nga to, oh. Abigail. Manok pabo to. Kumusta, Abigail? Palalampasin ko na ang nangyari nung isang araw. Binibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon ngayon. Pag-isipan mong mabuti. Kung sumama ka sa akin, hindi ka na magugutom kailanman. Lumayas ka. Abigail Parsons, mas gusto mo pa yata ang mas mahirap, di ba? Pakinggan mo ko. Pinigyan na kita ng pagkakataon. Mas gusto mo pang mamatay sa gutom kaysa maging babae ko, yun ba? Gavin, simulan mong pakialaman ang lupa ng asawa ko pa isa-isa. Nakita ko na ang totoo mong kulay. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa sumama sa'yo. Sige, matapang ka pala. Kung ayaw mong sumama, marami namang iba diyan. Kung sino man ang sasama sa akin. Kanila na tong manok pabo at marami pang pagkain sa bahay. Mga walang utang na loob kayong mga bata kayo. Gavin, sasama ako sa'yo. Ay, kung hindi ba naman si Emily? Gavin. So, ito ang fiancé niya. Emily, anong ibig mong sabihin dyan? Pero fiancé ka ni Ethan. Uy, wag mo nang sabihin yan. Kayong dalawa ni Ethan, halos nagugutom na, pero kasal pa rin iniisip mo? Kung magpapakasal ako sa pamilya mo, isa lang akong dagdag na bibig na pakakainin. Sapat ba ang mga ligaw na gulay na pinupulot ninyo? At isa pa, si Ethan tamad lang talaga. Kung pinakasalan ko siya, maghihintay na lang ba akong mamatay kasama nyo? Hindi ako tanga. Emily, wala ka talagang hiya. Kung hindi dahil kay Ethan na araw-araw nagdadala ng pagkain sa pamilya mo, matagal ka nang nagutom at namatay. Hindi ka na sana nandito ngayon. Ang sobrang walang utang na loob mo. Eh ano ngayon? Oo, tinulungan niya ako pero hindi ko. Kayang isakripisyo ang buhay ko para lang magbayad utang. Tsaka, sa ganitong pangit na panahon, hindi mo alam kung gaano pa katagal itong tagtuyot. Sa bahay ni Gavin, marami namang pagkain at inumin. Kaya bakit pa ako magtitiyaga dito at magugutom kasama niyo? Emily, ikaw. Abigail. Kayong mga pwede kayong magsama-sama sa tamad na yan. Malayo pa ang katapusan ng tagtuyot na ito. At tanong ko lang, hanggang kailan kayo tumagal? Emily Parsons, wala akong interes sa isang walang utang na loob tulad mo. Sana maalala mo ang desisyong ginawa mo ngayon. Huwag mong subukang magsisi. Magsisisi raw ako? Ethan, pakinggan mo ako. Hindi ako ang magsisisi dito. Pero ikaw, huwag mo sanang hintaying magutom ka bago mo ako hanapin.
Si Emily naman talaga ang may prinsipyo. Uwi na tayo. Ipagluluto kita ng tinolang labuyo. Humph. Kung si Gavin nga nakapanghuli, bakit ako hindi? Tsaka, pwede naman akong mag-trade sa System Mall para makakuha ng gamit sa panghuli. Mas mataas pa siguro chance kung magtagumpay kumpara sa kanila. Ethan, alam ko marami ka nang nagawa para kay Emily, pero hindi talaga kayo nababagay. Lalaki ka? Kailangan matutunan mong mag-let go. Ethan, huwag kang malungkot. Si Emily, ganong klaseng tao, hindi siya sulit paglaanan ng effort, hindi rin siya karapat-dapat sa luha mo. Mas kaya mong humanap ng mas mabuti. Hindi mo na naman babalak kunin ang pagkain ng pamilya at ibigay lahat kay Emily? Naku ate, ibang-iba ang iniisip mo. Paano naman ako? Malulungkot kay Emily? Iniisip ko lang kung paano ako mangangaso. Kung gulay lang tayo araw-araw, paano kayo magkakaroon ng laman? Ano bang pinagsasasabi mo? Tama yan, Ethan. Sa panahon ngayon, basta may gulay tayong nakakain, dapat na tayong makontento. Delikado ang manghuli ng hayop, mas mahalaga ang kaligtasan mo. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong makatikim kayong lahat ng karne. Pero Ethan, sigurado ka ba rito? Hindi ka pa nakapangaso dati? Huwag kang mag-alala, Leah. Nakakaakyat na rin ako sa bundok kasama mga kuya ko ilang beses. May natutunan naman ako kahit kaunti. Tsaka, lagi namang may unang beses sa lahat. Narinig ko sa mga taga-barangay na may mga ligaw na baboy sa bundok. Ang mga ligaw na baboy minsan nananakit ng tao, kaya mag-ingat ka dapat. Oo nga. Sige, Brianna. Mag-iingat ako. Anyway, gabi na. Kailangan ko nang umakyat sa bundok ngayon. Nora, dalhin mo yung basket kay tito mo. Good girl. Hintayin mo akong bumalik, ha? May iuuwi akong karne para sa'yo, okay? Lalabas na ako, guys. Hintayin niyo ako sa bahay. Abigail, napansin mo ba parang iba si Ethan? Para siyang ibang tao? Oo nga, simula nung nagising siya galing sa pagkahimatay dati, parang ibang-iba na siya. Sa tingin mo ba? Sinapian siya ng multo? Psst, tigilan nga. Sinapian. Saan mo nakuha yan? Baka nag-mature na lang siya at nagets na ang mga bagay-bagay. Sa sobrang tamad niya dati, ewan kung gaano katagal magtatagal yan. Handa na ang lahat. Ngayon, kailangan mo na lang ng pagkakataon. Itong mga manok na to, kaya kong alagaan yan dito sa bakuran. Hindi na ako mawawalan ng ulam. Itong mga itlog na to, pampadagdag panghanda sa hapunan mamaya. Tingnan pa natin ulit yung mga bitag. Ay, tingnan mo kung sino to. Kung hindi pa naman tong palpak kong pinsan. Ano? Namumulot ka ba ng wild na gulay dito? Tingnan mo, Gawin. May dala siyang pana at palaso. Nag-abala pa siyang magdala ng pana? Magpapanggaso ba siya dito? Tara na. Kunin mo yung basket niya. Tingnan mo kung may nahuli siya. Gawin, may mga itlog dito. Ibalik mo yan. Parang baby doll na mahalaga pa sa'yo yung itlog na sira. Ethan, ikaw talaga, palpak ka pa rin. Itlog lang ang nahanap mo sa bundok na to, ha? Wala rin naman kayong nahuli. Sasabihin ko lang, habang nangangaso ako dati, naka-diaper ka pa noon. Magkanya-kanya na lang tayo at huwag nang makialam sa isa't isa. Ibalik mo na mga itlog ko. Alis na ako. Gusto mo umalis? Iwan mo yung mga itlog. Ano? May reklamo ka? Sige, kuhanin mo na lang dito. Anong, gusto mong makipagsabayan? Sinasabi ko sa'yo, akin ang buong lugar na to. Kukumpiskahin ko ang mga itlog mo. Isipin mo na lang na bayad mo yan sa proteksyon. Simula ngayon, lahat ng mahuhuli mo dito, bawat piraso na makatarungang huli, kailangan hati tayo. Parang inaalisan mo na ng kabuhayan ng tao. Binigyan na kita ng paraan. Sinabi ko sa'yo, ibigay mo na sa akin yung 5 hipag mo. Tumanggi ka pa. Tumulong pa yung mga bruha laban sa akin. Ngayon, putol na ang lagusan mo. Nagpapahanap ka talaga ng gulo, ano?
Ethan, ano? Matagal na akong sawang-sawa sa'yo. Eto na ang pagkakataon ko para turuan ka ng leksyon. Sige, bugbugin nyo. Paluhurin nyo yan. Gusto mo pa? Bakit ikaw ang tinititigan mo ako? Sige, atakihin mo na. Pag napabagsak mo siya, lahat ng itlog sa'yo na. Sina. Hindi ko kaya, Gavin. Hindi ko kayang talunin yan. Hindi ko maintindihan saan siya kumukuha ng lakas. Sandali lang, tingnan mo. Kunin mo na lang ang mga itlog. Ayokong lumaban sa'yo para hindi sabihin ng mga tao na inaano lang kita. Ano, pustahan na lang tayo. Kung sino matalo, ibibigay ang isang buwang rasyon sa kabila. Ayos ba? Isang buwang rasyon. Ang hirap tanggihan yan. Paano mo gustong tumaya? Hayaan natin kung sino ang mas maraming mahuhuli na hayop ngayon. Pakiramdam ko talaga may kakaiba dito. Pero pagkain para sa isang buwan malaki talaga yon. Tsaka may espasyo pa ako. Sigurado akong kaya kong manalo sa tayang to. At kung matalo ko siya sa pangangaso, baka mapansin din ng mga taga-baryo ang pangalan ko. Kahit ano pang panganib, papasukin ko pa rin. Taya na ba o hindi? Bilisan mo. Sige, tataya ako sa'yo. Ethan, medyo bagito ka pa sa pangangaso. Ngayon, talagang talo ka na. Hilig ng baboy ramo ang amoy nitong mga dahon na to. Ethan, sisiguraduhin kong baboy ramo ang wawasak sa'yo ngayon. Huwag kang masyadong sigurado. Hindi pa naman alam kung sino ang panalo. May mga baboy ramong kumakain ng tao rito sa bundok na to. Mahal kong pinsan, mag-ingat ka na lang. Baka tinamaan ito ng baboy ramo. Mataba-taba ang kunehong towa. Naalala ko, naglagay pa ako ng ilang bitag dito sa paligid. Dapat may mahuhuli pa akong iba. Hindi umuwi si Ethan buong magdamag. Hinahanap siya ngayon ni Abigail. Hindi pa rin siya bumabalik. Sana naman walang masamang nangyari. Hindi ako pwedeng maupo lang dito. Kailangan kong hanapin sila. Brianna, mag-isa ka lang? Boy, got it. Pinangga tayo ng lalaking yun kahapon. So, ibig sabihin lahat ng nasa bakuran na to, atin na ngayon. Tama ba? Gusto kong halughugin niyo lahat ng sulok dito mamaya. Ang dami pang sinabi ni Ethan kagabi. Siguradong marami siyang tinatagong gamit. Oh, dali na, galaw na kayo. Wag na wag niyong gagalawin kahit ano dito. Mga magnanakaw lang kayo lahat. Paano nagagawa ni Gavin na harap-harapang pagnakawan sila? Baka dapat tulungan natin sila. Nag-iisa lang si Brianna sa loob. Nakakaawa makita. Hay nako, totoo. Huwag na kayong makisawsaw sa gulo na yan. Si Ethan, tamad at walang kwenta. Nakikihati lang yan sa mga hipag niya. Kung ako tatanungin mo, baka may usapan na sila ni Gavin tungkol sa pagkain. Tama ka nga. Narinig ko si Ethan. Wala naman siyang pakialam sa mga hipag niya. Ibinigay pa niya lahat ng lupa sa pamilya kay Gavin. Hindi na ako magtataka kung pati mga natitira nilang gamit. Ipinagpapalit niya na lang sa pagkain. Tama na kayong lahat. Itigil nyo na yan. Dumating na rin si Abigail. Abigail, saktong dating mo. Ipunin mo na mga gamit mo at sumama ka na sa akin pauwi. Gavin, please naman. Kinuha mo na nga yung lupa namin. Ano? Ngayon pati siya? Gusto mo pang agawin ng hayagan? Allison, gustong-gusto ko yung tapang mo. Pero owa ka na yata. Ano bang ibig mong sabihin na aagawin? Si Ethan mismo ang nagbigay nito sa akin. Tsaka, huwag mong tignan si Ethan ngayon. Baka mukha siyang lalaki ngayon, pero baka ipalit ka lang niya sa isang pagkain. Tapos, ibigay kayong lahat sa akin. Tama. Mas mabuti pa mag-impake na kayong lahat at sumama na kayo kay Gavin para hindi na kayo mahirapan kapag lumipat kayo mamaya. Gavin, hayop ka talaga. Inaabuso mo na mismong pamilya mo kahit mamatay pa kami. Hindi kami sasama sa'yo. Pagbalik ni Ethan, hindi kanya papalampasin dito. Sa totoo lang, Abigail, hindi na. Babalik si Ethan, kaya kalimutan mo na siya. Ano bang ibig mong sabihin dyan?
Ito yung damit ni Ethan. Ang mahal mong Ethan ay patay na. Kung may gusto kang sisihin, si Ethan na lang ang sisihin mo. Ang taong ito ang nagtaksil sa atin. Karapat-dapat lang sa kanya ang mangyari ng ganito. Tumahimik ka, talagang babalik si Ethan. Tama, babalik si Ethan. Ethan, pabalik ka ba talaga? Brianna, tama na ang pagpapanggap mo. Sasabihin ko sa'yo, kahapon, nagpunta kami sa bundok at nakakita kami ng mga baboy ramo. Kakain ng kahit ano ang mga gutom na baboy ramo. Oo nga, nababaliw na sila sa gutom. Kapag umaatake sila, kahit 3 tao, mahirap na kalabanin ng isa lang. Sa tingin mo ba, kayang harapin ng duwag na tulad ni Ethan ang isang baboy ramo? Siyempre hindi. Hindi. Anong gagawin natin? Ethan, hindi naman talaga siya kinain ng mga baboy ramo, no? Kaya pala hindi umuwi si Ethan buong gabi. Baka nga may nangyari sa kanya sa mga baboy ramo. Pare, narinig ko na ang mga baboy ramo magkasama silang dumaan. Isang baboy ramo, mahirap na. Paano pa kung isang grupo? Malamang, hindi talaga nakaligtas si Ethan. Ibig sabihin, wala nang lalaki sa pamilya Foster. Mga balo na lang ang natira. Sa panahon ngayon, paano sila mabubuhay ng walang masasandalan? Abigail, patay na si Ethan. Bakit kayo nagbabantay sa bahay ng Foster? Mas mabuti pang mag-empake na kayo at umuwi sa amin. Tama ba? Oo nga naman. Dati pa, sinabi pa ni Ethan na papuntahin kayo sa bahay ko para maging mga katulong ko. Ngayon napatay na si Ethan. Wala na kayong masasandalan. Tinitingnan ko ang ganda ninyong lahat. Sayang naman kung katulong lang kayo. Ganito na lang. Sumama kayo sa akin pa uwi, maging mga kabit ko. Kung aalagaan ninyo akong mabuti, sisiguraduhin kong puro saya't ginhawa ang buhay ninyo. Sa panaginip mo lang yan. Sasabihin ko sa'yo, kahit magutom pa kami, hindi kami sasama sa'yo. Huwag mo nang subukan. Huwag kang lumapit. Tama si Abigail. Subukan mo lang lumapit. Ipaglalaban ka namin kahit mamatay pa kami, Allison. Mga malandi kayo, huwag ninyong gawing mahirap. Sasabihin ko rin sa inyo, simula nang napangasawa ninyo ang Foster, lahat kayo ay Foster na. Ngayon na namatay na si Ethan, pati ang 5 kapatid niya, bilang pinsan nila, tama lang na ako ang mag-ampon sa inyo. Itali silang lahat. Lumayo ka. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Iwan mo na lang itong isa sa akin. Hayaan mong ako muna ang mag-enjoy. Ethan? Tulong. Tigil. Tigil. Sino ang naglalakas loob na hawakan ng mga hipag ko? Ang susunod na palaso, sa noo mo tatama. Iton, ayos ka lang. Ang saya naman. Totoo ngang bumalik siya. Mama, ikaw ang nagsabi na hintayin ko si Tito Eton. Tingnan mo, nahanap ko talaga siya. Si Nora talaga ang pinakamahusay. Ethan. Hindi siya patay? Ethan, hindi ka ba napatay ng baboy ramo? Oh, kamusta? Kaninang-kanina lang, sina Gavin Foster at yung iba pa, sinasabi nilang patay na si Ethan. Pero ayos na ayos siya. Hindi lang ayos. Tingnan mo yung baboy ramo. Tinalapan niya pabalik. Ang baboy ramo, siya lang ang pinapakinggan nun. Narinig ko, sobrang lupit daw ng mga baboy ramo sa bundok. Grabe, si Ethan mukhang masastig na ngayon. Ang galing talaga ni Ethan. Alam mo yon, ilang tao na ang sumubok, hindi mahuli-huli ang baboy ramo, may nasugatan pa nga. Pero siya, mag-isa lang niyang nahuli, tsaka niya pa dinala pabalik. Buhay pa. Mukhang aangat na talaga buhay ng pamilya nila. Yung karne ng baboy ramo na yon, matagal nilang makakain yon. Abigail, okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Mga ate, huwag kayong mag-alala. Yung mga nang bully sa inyo, hindi ko palalagpasin ni isa sa kanila. Ay, Grabe. Gabin, Ethan mukhang. Ibang-iba na siya ngayon. Kaya pa ba natin siya? Oo, Gavin. Baka dapat tayo mag-sorry. Tara na. Masakit pa rin yung mga sugat na binigay niya sa akin dati. Kung hindi, baka tayo naman ang mapahamak. Saan ka pupunta? Talaga bang natatakot tayo sa isang tao lang? Kayong dalawa lumuhod na at mag-sorry sa mga hipag ko. Kung hindi, wala sa inyo ang makakaalis. At ikaw, Gavin, 1 buwan na pagkain. Gusto ko nasa bahay ko na bukas. Sabi mo, ikaw ang nakahuli nito, so ibig sabihin ikaw ang may gawa? Feeling ko? Kinuha mo lang yan sa matandang hunter. Sinusubukan mo lang ako lokohin para sa pagkain ko. Sa tingin ko, taong madulas ka lang naman loloko. So kinukuha mo lang pala. Alam ko na si Ethan yung tipong sablay. Kailan pa siya naging matapang? Aba, kinukuha lang pala. Ethan, tigilan mo na ang pagpapanggap.
Alam naman namin kung ano talaga. Ang ugali mo. Sinasabi ko sa'yo, kung iniisip mong maloloko mo ako para sa pagkain, nagkakamali ka. Gavin, ang tigas talaga ng ulo nyo kahit huli na. Tinuruan ko na kayo minsan sa bundok. Bakit hindi pa kayo natuto? Feeling ko, mas malala pa kayo sa baboy na to. Ethan, anong ibig mong sabihin? Feeling mo malakas ka kasi nakakita ka ng baboy ramo? Gusto mo bang kunin ang pagkain ko? Asa ka pa? Ano, umatras ka na ngayon? Ethan, huwag ka talagang makipag-away kay Gavin at sa mga tropa niya. May koneksyon siya sa mga siga. Sa kabilang barangay, hindi mo sila kayang talunin. Tama siya, Ethan. Hindi mo lang hindi mapapangalagaan ang 5 asawa ng kapatid mo. Pwede ka pang magbuwis ng buhay mo. Ethan, sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pa lumuhod ka at mag-sorry sa akin. Tapos, ibigay mo na rin ang 5 asawa ng kapatid mo na parang handa sa bangko. At palalampasin na kita. Ethan, kami ang humaharang sa'yo. Ako na lang ang mag-sorry saglit. Sandali, pinangako ko sa inyo na bibigyan ko kayo ng mas maganda buhay. Hindi ko hahayaan na maltratuhin pa kayo. So sinasadya mo talagang labanan ako, ganon? Mga pare, sugurin siya. Sinasabi ko sa inyo, ngayon kailangan ilabas ninyo lahat ng pagkain sa bahay ninyo at ibigay ito sa amin. Kasama na rin ang baboy damo na to. Kung hindi, maghintay kayo. Kung gusto nyo ang baboy damo, sige, tingnan natin kung may tapang kayong kunin to mismo. Gavin, hindi naman talaga gagamitin ni Ethan yung pana at palaso sa atin, di ba? Bastos lang talaga siya. Kayang-kaya natin siya. Sunggaban siya. Ah, aray. Gavin, saan ka pupunta? Ethan, sorry na. Mamamatay ka rin. Grabe. Ethan, kailan ka pa natutong mag-archery ng palihim? Hindi ka talaga pumapalya. Astig talaga. Kaya pala nakakuha ka ng sobrang laki ng baboy damo. Ang lupet ni Ethan. Gavin, dapat nga magpasalamat ako sa iyo. Salamat sa ginawa mong pagpahid ng katas ng halamang umaakit ng baboy damo sa akin. Gusto mong masaktan ako ng baboy damo. Kung hindi mo ginawa yon, paano ko mahuhuli yon? Gavin, ang sama ng ugali mo. Bilang pinsan, hindi ka man lang tumulong sa kapatid mong mas bata. Sinira mo pa siya. Mga traitor. Kalokohan. Kung gusto talaga kitang saktan, buhay ka pa ba ngayon? Pag inulit mo pa to, tatawag ako ng pulis at kakasuhan ka ng paninira ng pangalan. Alam mo naman kung kalokohan ba o hindi. Pero ngayong araw, dahil sa pambabastos nyo sa mga hipag ko, magbabayad kayong lahat. Ethan, may connection si Gavin sa mga siga sa kabilang baryo. Kung haharapin natin to ng diretsahan, lahat lang tayo mapapahamak. Sa tingin ko, mas mabuting pag-usapan muna natin to. Ethan, sa totoo lang, hindi natin kaya kalabanin ang ganoong kalakas. Makikinig ako sa'yo. Walang dahilan para magmadali. Dahan-dahanin lang natin. Sikasuin ko rin siya balang araw. Gavin, bilang respeto sa mga hipag ko ngayon, pinalagpas na muna kita. Pero ang pustahan natin, kailangan mong tuparin. Kapag hindi mo ginawa, susunugin ko talaga yon. Tingnan natin kung sino ang mas matibay. Bukas. Dadalahin ko yon bukas. Tito Ethan, ang galing mo talaga. Ang tagal na simula nung nakakain ako ng ganito karaming karne. Ethan, kailan ka natutong mag-arko ng palihim? Sobrang galing mo na talaga dito. Sabi ko sa inyo, poprotektahan ko kayong lahat at bibigyan ko kayo ng maayos na buhay. Hindi lang puro salita, ginagawa ko din. Ethan, ibang-iba ka na ngayon. Marunong ka ng mangaso? At, ipinagtanggol mo pa kami kanina. Mukhang natakot pa si Gavin sa'yo. Sana manatili kang ganyan. Abigail, dati talaga, isip bata pa ako. Ngayon na wala ng ibang lalaki dito sa bahay, kailangan kong akuin ang responsibilidad na to. At alagaan kayo. Ethan, ang saya na ganyan na ang pag-iisip mo ngayon. Ngayong nandyan ka para sa amin, may panibago na kaming pag-asa. Mga ate, kung wala kayo, matagal nang nagkawatak-watak ang pamilyang to. Gusto ko lang talaga suklihan lahat ng ginawa ninyo. Huwag kayong mag-alala, siguradong hindi ko kayo pababayaang. Maranasan ulit ang kahirapan. Sisiguraduhin kong may ulam kayong karne sa bawat kain.
Yay! Karne tuwing kain. Madali lang magsalita. Kakakita mo lang kay Emily? Ang bilis mong nagbago? Sino nagluluto ng karne? Ang bango naman. Ang bango ng karne na to. Amoy na amoy, parang galing kay Foster. Nora, sabihin mo sa akin kung ano ang kinakain mo nitong mga huling araw. Bibigyan kita nito. Ayoko niyan. Sabi ni Mommy bawal daw akong kumain ng pagkain galing sa iba. Tsaka masama ka. Binubuli mo si tito ko. Ayoko niyan. Uy, ang tigas mo talaga, bata ka. Nagbibigay ako ng pagkain, ganyan patrato mo sa akin. Kayong dalawa ni tito mong tamad. Magutom sana kayo pareho. Huwag mong pag-usapan ng ganyan si tito ko. Hindi tamad si tito ko. Maaga pa lang, umaalis na siya para mangaso. Hindi niya hinahayaan na magutom kami. Huwag mong sabihin ng ganyan tungkol kay tito ko. Manghuhuli daw? Sa payat niyang katawan, ano kaya ang mahuhuli niya? Naku naman, sigurado ako naglalakwat lang siya sa labas. Niloloko ka lang niya, batang gaya mo. Sinasabi ko sa'yo, pag lumaki ka, mag-ingat ka dahil baka ibenta ka ng tito mo bilang katulong. Doon mo makikita kung gaano kasama ang buhay. Sinungaling ka, masama kang tao, sasabihin ko kay tito na binubuli mo ako. Emily, anong ginagawa mo? Nora, sabihin mo kay Tito kung anong nangyari. Tito, tinawag kanyang tamad. Sabi niya rin, pag lumaki ako, ibebenta mo daw ako. Bilang kasambahay. Huwag kang matakot, Nora. Hindi ka ibebenta ni Tito. Mamaya, Tito ang gagawa ng bagong bahay para sa'yo. At gagawin kang prinsipe ng pamilya Foster, okay? Ethan, ang ganyang pananalita para lokohin ang bata. Hindi ka ba nahihiya? Tingnan mo, pumabagsak na nga ang bakod mo. Wala ka nang mailagay sa hapag, nagmamalaki ka pa dito. Puti na lang, hindi kita pinakasalan. Kung hindi, natatakot ako. Baka namatay na ako sa gutom sa barong-barong na to. Emily, wala akong gana makipagdiskusyon sa'yo. Umalis ka dito. Ethan, ibang-iba ka na talaga. Ang tapang mo na ngayon kausap ako. Ethan, anong nangyari? Anong meron? Anong nangyari? Emily, anong ginagawa mo dito? Siyempre, pag nakita si Emily, nag-iiba agad ugali niya. Akala mo ba gusto kong nandito? Ako dumaan lang. Nakita kong gutom ang batang to. At mabait akong nagbigay ng pandesal. Pero ang bata, hindi marunong magpasalamat. Tumanggi pa. Ang pamilya niyo talagang nakatadhana na magutom. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Emily, ayusin mo pananalita mo. Si Ethan maabilidad yan. Hindi niya kami pababayaan magutom. Maabilidad? Tigilan mo na ang pagyayabang. Kung maabilidad siya, pakita mo nga ng maganda na pwedeng makita. Ethan, Abigail, Brianna, Megan, Allison. Luto na ang sabaw ng buto ng baboy. Sarap nito. Paano nangyari to? Imposible ito. Ilang araw lang naman ako dito sa siyudad. Tapos, sobrang nagbago na ang pamilya Foster. Emily, matagal ka nang nakatayo diyan, ano? Baka naman. Namiss mo rin ang sabaw ng buto na to? Sayang kasi sabi ni Ethan, ang sabaw ng buto na to para kay Nora lang daw. Pampagaling niya. Bata pa kasi siya eh. Hindi pwedeng maghintay ang paglaki. Ako nga nakasama si Gavin na hindi ko man lang matikman ng karne. Dati, parang si Ethan, sunod-sunod sa mga gusto ko. Alam kong kung humingi ako ng karne, hindi niya ako tatanggihan. Talagang gumaling na si Ethan. Alam ko na eh. Hindi magpapakalugmok si Ethan habang buhay. May araw din talaga siya. Ethan. Dahil sa dati nating pinagsamahan, patikim naman kahit konti. Hindi mo ba sinabi noon na ang pamilya natin parang puro pulubi lang? Ngayon, gusto mo pang makikonnect? Abigail. Ako pa rin ang fiancé ni Ethan. Hindi mo naman pwedeng tingnan lang akong nagugutom. Emily, huwag mong kalimutan ikaw mismo ang nagsabi. Ayaw mong maging asawa ko. Ngayon nakita mong maayos na ang pamilya namin. Biglang naalala mong fiancé kita. Makinig ka. Lumayas ka. Tama ba narinig ko? Sinabihan niya talagang lumayas si Emily. Tama si Ethan. Ang para kay Ethan ay para lang sa pamilya.
Emily, kung naghahanap ka ng tulong, pwede ka sa bahay ni Gavin. Huwag kang masyadong sigurista. Nagpunta ka dito sa bahay namin, sumisigaw ka pa, tapos may mukha ka pang manghingi ng pagkain. Mga foster family lang kayo, puro asawa lang. Hindi naman ikaw ang nanay niya. Hindi pa nga nagsasalita si Ethan. Kailan ka pa nagkunwaring ikaw ang boss dito? Ethan, alam kong may malasakit ka pa rin sa akin. Gutom na ako. Matagal na akong hindi nakakakain ng karne. Ethan, kung papatikim mo lang ako kahit konti, promise. Magpapakatino ako at mananatili sa'yo. Dati nako, sobrang kabisado ko si Ethan. Kapag nagmakaawa akong ganito, siguradong hindi ako tatanggihan yan. Emily, makinig ka. Kung ano man ang sabihin ng mga sister-in-law ko, yun din ang iniisip ko. Sa ating dalawa, wala nang natira. Lahat ng pagkain na binigay ko sa'yo dati na sayang lang. Lumayas ka dito. Hindi ka welcome sa foster. Possible ba na talagang nagbago na siya? Ethan, hindi pa tapos to. Maghintay ka lang. Mag-ingat ka, Emily. Bye. Allison, para saan ito? Dahil hindi mo ako binigo, aalagaan kita ngayong gabi. Aalagaan mo ako? Ano bang ibig mong sabihin diyan? Allison, yung sinasabi mong pag-aalaga, yun lang ba? Paghuhugas ng paa ko? Ikaw. Ikaw talaga, ang likot ng isip mo. Hindi. Wala akong iniisip na ganyan. Nakatulog na si Nora. Ethan, kung umaasa lang tayo sa panghuhuli, hindi yun pang matagalang solusyon. Yung mga pananim sa bayan natin, namatay lahat dahil sa tagtuyot. May ilang tao sa bayan na namatay na. Oh, narinig ko pa nga may ilan pang nagutom at namatay. Medyo okay pa naman ang stock natin ng pagkain ngayon, pero mauubos din yon. Anong gagawin natin pag ganon? Marami namang pagkain at gulay sa espasyo, at madami ring mga manok dito. Pero dahil sa tagtuyot na to, kung palaging may lumilitaw na ganitong pagkain, magiging kahina-hinala na. May naisip na ako. Pwede akong pumunta sa mall, bumili ng drought-resistant peanut seeds para itanim. Para may pagkain tayo nang hindi nagiging obvious. Ayos lang, mga ladies. Huwag kayong mag-alala, mag-iisip ako ng paraan. Ano ang tawag mo dito? Manny. Tama, Manny. Aksidente ko lang. Natagpuan sa bundok. Matindi ang tibay ng mga ito sa tagtuyot. Kung titigil tayo sa pagtatanim ng trigo, mani na lang itanim natin. Makakaani agad tayo. Hindi ba talaga pwedeng trigo? Mga ladies, kung uubra ito o hindi, sige, subukan na lang natin. Bukod pa rito, hindi rin mabubuhay ang trigo kahit anumang gawin. Subukan natin to. Tama si Ethan. Bakit hindi natin subukan muna? Naniniwala ako kay Ethan. Sige, bukas, sama-sama tayong magtanim ng mani. Abigail, anong ginagawa niyo dito? Magtatanim kami ng mani. Mani? Ano ang mani? Sobrang tuyot ng lupa ngayon. Wala talagang tumutubong anuman. Buhay pa ba ang mani sa ganitong lagay? Siyempre naman kaya, matibay talaga sa tagtuyot ang mani. Mas mataas pa nga ang ani kaysa sa trigo. Kung gusto nyong subukan, pwede kayong kumuha ng buto. Ethan, tigilan mo na yang kung ano-anong sinasabi mo. Mulat sa pultrigo ang tinatanim ng mga ninuno natin. Ni minsan hindi ko pa narinig na may nabubusog sa mani. Huwag mong idaan. Sa kapahamakan ng lahat. Malalim ang ugat ng mani. Talagang matibay sa tagtuyot yan. Madali lang sabihin yan. Huwag kayong makinig sa kanya. Magpatuloy na lang kayo sa trigo. Baka sakaling umulan din. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tama si Gavin. Kapag hindi tumubo ang mani, paano na natin bubuhayin ang pamilya natin? Oo nga, sobrang delikado. Ayos lang yan. Kung sino man ang gustong magtanim ng mani, lumapit lang kayo sa akin para kumuha ng buto. Noon ako yung laging nanghihiram ng pagkain sa inyo. Ngayon, gusto ko naman magbigay. Ethan, naniniwala ako sa'yo. Nakikita kong gumiginhawa ang pamilya niyo araw-araw. Subukan ko na rin kaya. Kayang-kaya kong malugi kahit matanda na ako. Subukan ko rin. Huwag kayong sumunod sa mga kalokohan na yan. Pagdating ng gutom, huwag kayong lumapit sa akin at magreklamo. Gavin, gutom na ako. Gutom? Ni hindi pa nga ako kumakain. Kain lang alam mo. Inuubos mo lang pera ko. Gavin. Anong nangyari? Si Ethan. Sobrang dami ng ani ng money ni Ethan.
tambak-tambak sa bakuran nila. Ano? Ito, paano nangyari ito? Ethan, pasensya na. Mali kami. Hindi dapat kami naniwala sa kasinungalingan ni Gavin. Pakiusap, bigyan mo kami ng mga binhi. Sir, tumayo na po kayo. Ma'am, tumayo na po kayo. Pakiusap, tumayo na po kayo. Alam ko, ikaw rin ay napagbintangan. Kunin mo ang mga binhing ito at itanim mo. Gavin, puro ka lang gulo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magugutom ng ganito. Noon, pinagawa mo sa amin ibigay lahat ng karne at bigas namin. Nung nagkagutom, hindi ka man lang tumulong sa amin. Tama. Kasalanan niyang lahat. Halos mamatay kami sa gutom dahil sa kanya. Tama. Huwag na huwag mo nang aasahan na maniniwala pa kami sa'yo. Mga walang utang na loob. Sino tinatawag mong walang utang na loob? Noong nangangaso pa tayo, bawat pamilya, pinigyan ka ng tamang hati ng huli. Sa tingin ko, magnanakaw ka lang talaga. Magnanakaw, magnanakaw, magnanakaw. Perwisyo ka. Grabe kang perwisyo. Ang laki mo ng tao ngayon. Kami dati ang nagpoprotekta sa'yo. Ngayon, ikaw na ang nagpoprotekta sa amin. Pati buong barangay. Tama, no? Simula ngayon, gusto kong makita kung sino mang may lakas ng loob na magsabi ng masama kay Ethan. Ako pa ang unang papatol sa kanila. Ethan, ano man ang mangyari, lagi kaming nasa tabi mo. Iyong palpak na si Ethan, swerte lang yan. Ngayon, buong barangay nakikinig sa kanya at nilalayuan na ako. Gavin, baka dapat tayong pumunta at humingi rin kay Ethan ng mga binhi ng mani. Humingi ng ano? Lahat kasalanan mo. Wala kang alam. Babae ka. Wala ka namang ginagawang matino sa bahay. Ubus mo pa yung ration ko. Dahil lang sa pagiging inutil mo. Wala nang pagkain. Ang alam mo lang manisi ng iba. Kung alam ko lang, si Ethan na lang sana ang pinakasalan ko. Ikaw? Hayaan mo, sasabihin ko sa'yo. Si Ethan, yung palpak na yon, hindi siya makakapantay sa akin. Dahil tinulak niya ako sa hangganan, bibigyan ko siya ng leksyon ngayon. Wawasakin ko ang buong pamilya niya. Ibig mo bang sabihin, may karne at pagkain si Ethan? Oh, boss. At yung 5 hipag ni Ethan, lahat sila sobrang ganda. Kung papatayin natin siya, makukuha natin lahat ng pagkain at babae. Sa panahong ganito na pahirapan sa pagkain, may pagkain at magagandang babae, paano pa naging iba sa pagiging emperador yon? Pare, kung may ganito kagandang oportunidad, bakit hindi mo sinabi agad? Sinadya ko talaga yon. Hinintay ko munang anihin ni Ethan yung pananim niya bago ako pumunta dito sa'yo. Kung gumana to, babayaran ko ang tulong mo. Boss, Ethan, siguradong yari ka na. Si Gavin? Bakit kasama niya si Vince mula sa kabilang barangay? Itong si Vince, kilalang siga dito sa lugar na to. Madalas niyang nakawa ng pagkain ng mga taga-barangay. Nakipag-team up ba si Gavin sa kanya para magnakaw ng pagkain? Kailangan kong maghanap ng paraan para mapigilan to. Pag nanakaw ng pagkain, sinasabi mong si Vince gusto niyang nakawan ang barangay natin? Tama, Kapitan. Kailangan natin ng plano. Sa tingin ko, dapat mag-organisa ang barangay ng patrol para mabantayan si Vince. May punto ka dyan. Gawin natin ang sinabi mo. Kapitan, hindi ako sangayon. Lahat naman gutom ngayon. Sino pa ba ang may enerhiya magpatrol? Si Vince ay parang predator. Nakailang nakaw na siya ng pagkain sa ibang barangay. Kung hindi tayo mag-iingat, mawawala rin yung kaunting pagkain natin. O baka naman nakipagsabwatan ka kay Vince para nakawan ng lahat ng tao dito? Nasa harap ang kapitan. Huwag mo akong binibigyan ng kasalanan. Tigilan nyo na ang pagtatalo. Iyan na ang desisyon. Magsisimula ng patrol ang barangay at si Ethan ang mag-aasikaso. Ikaw ang bahala sa seguridad ng barangay natin. Kayo, siguraduhin yung malinis ang bawat sulok ng barangay. Yung iba sa inyo, bantayan ang mga pangunahing kalsada. Mag-report kayo pagkatapos nyo mag-check. Simulan na ang ronda. Naintindihan.
Vince, yan ang lalaki. Ako mismo ang nakakita, punong-puno ng pagkain ng bahay niya. Mas marami pa kaysa sa kaya niyang kainin. Pag iniligbit natin siya, atin na lahat. Ayos. Sa dami ng stock niya, lakas loob pa siyang maglakad na mag-isa. Parang ibinigay na niya sa atin ang pera. Tara na. Tamang-tama ang oras. Dapat nagsasama-sama na ang ronda. Ikaw, bata. Ikaw si Ethan, di ba? Vince, di ba taga-kabilang barangay ka? Anong kailangan mo? So narinig mo rin ako. Magpakatalino ka na. Ibigay mo na lang ang pagkain mo. Papabayaan kitang mabuhay ngayon. Kung hindi ko ibigay? Kung ayaw mo, papatayin kita ngayon. Kukunin ko rin ang pagkain kahit anong mangyari. Di ba si Vince yun? Nagdadala ng gulo. Guys, may gagawin pa tayo. Tara na. Vince, sa harap ng ronda, akala mo pwede kang magpasikat dito sa barangay namin? Hinahanap mo gulo. Sige, tirahin nyo. Ay. Nanggugulo ka na naman dito sa barangay namin? Tama na, itigil mo ang pananakit. Tigil na, natuto na ako. Sapat na. Isang leksyon lang ay okay na. Vince, kung uulit ka pa dito sa barangay namin, paluluhain kita tuwing makita kita. Huwag mong ulitin yan. Umalis ka na. Alis na tayo. Vince, ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos? Gavin, nagsimula kayo ng ronda dito sa barangay, hindi mo man lang sinabi sa akin. Tuloy, nabugbog tuloy ako dahil doon. Aray, sobrang sakit. Vince, hindi ko sinasadya. Lumayo ka sa akin. Niloloko mo ba ako? Papatayin kita ngayon, Vince. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, walang palpak ngayon. Ano plano mo ngayon? Ito ang matagal ko ng pinagtagong pampalibog. Hintayin nating magronda si Ethan. Lingid tayong papasok sa bahay nila, tapos dudrugin natin ang 5 hipag niya para yung mga babae na yon mapapasama na sa atin. Lahat ng yaman ng pamilya nila mapupunta sa atin. Sana ngayon walang palpak. Vince, nangangako ako sa Diyos. Walang mali ngayon. Pag pumalya ulit, pwedeng kunin mo na ulo ko. Magaling. Sige, gawin natin ang plano mo. Ethan, hintayin mo lang. Lugaw? Grabe, si Ethan talaga. More than 6 na buwan na akong hindi nakakakain ng lugaw. Pero ang pamilya mo, naglalagay talaga ng lugaw sa mesa. Pag nainom nila tong nilagyan na lugaw, kahit gaano katatag ang babae, malulunod siya sa pagnanasa. Ethan, lahat ng mga hipag mo pati bahay nyo, magiging akin agad. Hey. Buong patrol team ba nandito? Walang nakakaalam kung nasaan si Gavin. Wala si Gavin. Naku, delikado to. Tara, kain na tayo. Lugaw ang ulam natin ngayon. Abigail, nasaan si Nora? Kasi sobra siyang gabi natulog kagabi. Hindi pa siya nagigising. Simulan na natin ang pagkain. Inom pa, tuloy-tuloy lang. Pag nilamon ka ng pagnanasa, turn ko namang magsaya. Sa tingin nyo? Parang may kakaibang lasa yung lugaw ngayon, no? Lugaw lang yan eh. Ano bang pwedeng maging kakaiba rito? Baka guni-guni ko lang. Ubusin na natin to. Busy pa rin ba si Ethan sa team? Dadalhan ko siya ng pagkain mamaya. Bakit ang init? Mukhang umepekto na ang gamot. Mga babae. Anong meron sa inyo? Ethan. Ang init ko. Ethan, alam kong darating ka. Buti na lang naghanda ako ng pampatulog na ito. Tingnan natin kung paano mo sisirain ang plano ko ngayon. Mga mahal kong babae, kumusta ang pakiramdam ng pampatukso? Gavin, nilagyan mo ng droga ang pagkain namin. Hayop ka.
Anong pinagsasabi mo? Mga ganda? Nalason na kayo. Tutulungan ko kayo. Mag-enjoy kayo. Puwisit ka, gago. Lumayas ka. Gavin, gago ka. Lumayas ka. Gavin, kapag hinawakan mo ulit ang hipag ko, papatayin kita. Magpumiglas ka pa. Habang lumalaban ka, lalo lang akong ginaganahan. Sa totoo lang, matagal na kitang pinagmamasdan kayong mga magagandang babae. Hindi alam ng tarantadong si Ethan kung gaano siya kaswerte, kaya hayaang ako na lang ang pumalit sa mga kapatid niya at ako na ang mag-aalaga sa inyo ng maayos. Gavin, hayop ka. Buti na lang handa ako. Uminom ako ng spiritual spring water mula sa system. Kung hindi, muntik ka nang magtagumpay. Abigail. Sinabi ni Gavin, napapasok siya at lalagyan ng pampatulog yung mga babae. Sabi niya hintayin ko daw siya sa pintuan. Ang tagal na nitong lumipas. Bakit tahimik? Tara, silipin natin. Vince! Bakit ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Ang tahimik mo pa. Nagpapatrol ka pa ng ganitong oras? Wala kang pakialam. Ako ang nagtatanong dito. Anong ginagawa mo sa bahay ni Ethan? Hindi ka pa ba nadala sa bugbog kanina? Tingnan mo, hindi ganun yon. Nandito ako para humingi ng sorry kay Ethan. Magsasorry? Oh, tama. Pag-uwi ko kanina, napag-isip-isip ko. Mabuting tao si Ethan. Bakit ko pa siya papahirapan? Kaya talagang pumunta ako rito para humingi ng paumanhin sa kanya. Tama, di ba, mga lalaki? Oo, tama. Ganun pala. So ako ang nagkamali ng intindi? Hindi, wala yon. Huwag mo nang isipin. Lalapitan ko na si Ethan para mag-sorry. Sandali lang. Ano pa ba meron? Nagdala ka ng tropa mong tamad sa gitna ng gabi. Sa bahay ni Ethan. At sinasabi mong magsusorry ka? Akala mo bobo ako? Dalhin niyo silang lahat. I-turn over niyo sila kay Hepe. Bilisan niyo. Abigail, okay ka lang ba? Ethan. Hoy, huwag kang mag-alala. Kasalanan lahat to ni Gaben. Nilagyan niya kami ng pampatigas. Huwag mo ikukwento kahit kanino ang nangyari ngayong gabi. Ethan, sinasabihan kita. Pag sinabi mo sa iba ang tungkol dito, pagsisisihan mo yan. Ano? Diyos ko. Ethan, paano mo pa panagutan to sa amin? Ethan, sabihin mo nga, kailan ka nagsimulang magkaroon ng malaswang isip tungkol sa amin? Allison, mali ang iniisip mo sa akin. Tinutulungan ko lang kayo dahil nilagyan ng kung ano yung pagkain mo. Tawag mo ba yun na pagtulong? Allison, hayaan mo na. Hindi natin pwedeng isisi lahat kay Ethan. Kung may dapat sisihin, si Gavin yon nagago na siyang naglagay ng kung ano sa inumin natin. Tama. Si Gavin talaga ang may masamang balak. Hindi si Ethan ang may kasalanan. Sa gulong to. Pero kagabi, sinamantalan niya kaming 5. Hey, ewan ko ba? Hindi ko pa rin matanggap. Girls, makinig kayo. Hindi ganun ang nangyari. Biktima rin ako dito. Kunwari ka pa, pero nakuha mo na ang gusto mo. Ethan, umupo ka muna. Ethan, alam ko namang aksidente lang nangyari kagabi. Pero lahat kami dito ay matinong babae. Bilang lalaki, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Girls, alam ko naman kung paano ako dati. Wala talaga akong silbi noon, tamad at pabaya. Ang dami kong maling nagawa. Simula nung umalis ang mga kapatid ko, kayo pa rin ang nagtiyagang mag-alaga sa akin. Ang dami niyong tiniis para sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal na binigay niyo sa akin. Hindi ko palalampasin yung nangyari. Simula ngayon, pananagutan ko kayong lahat. Paano mo naman balak panagutan? Hindi sapat yung puro salita lang. Pangako, simula ngayon, sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay niyo pati si Nora. Hindi na kayo kailanman mag-aalala sa pagkain o damit. Ang bilis namang nangyari lahat ng to. Kung gusto niyong maging malaya, hindi ko kayo pipigilan. Gagawin ko ang lahat para masiguradong makukuha niyo lahat ng kailangan niyo. At mabubuhay kayo ng marangya. Palalampasin ko na yon. Ethan, kahit noong ganun ka pa dati, hindi ka namin iniwan. Kaya paano ka namin kayang talikuran ngayon? Abigail. Mas mabuti pang panindigan mo yan. Kapag iniwan mo kami, hindi na malambing yung mga kamao ko. Pangako, simula ngayon, aalagaan ko kayong lahat. At hinding-hindi ko kayo iiwan.
Ay, oo nga pala. Natumba ni Iton si Gabin kahapon. Ang tagal na Dapat gising na siya, di ba? Brianna, ngayong napagdesisyonan nating sumama kay Iton, bakit kailangan pa nating mag-alala sa sasabihin ng iba? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko, talagang may masama siyang balak sa atin si Gabin. Nilagyan pa niya ng pampatulog ang pagkain natin. Nagkataon lang na nandyan si Iton kaya hindi siya nagtagumpay. Kaya dapat turuan natin siya ng leksyon. Oo nga. Tara, labas tayo at tingnan natin. Uy, ikaw. Magdamit ka muna bago lumabas. Magdamag na siyang ganyan. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Iton, masyado mo yatang napuruhan si Gabin, tapos napatay mo na pala siya. Ay, mabuti naman. Humihinga pa siya. Allison, huwag kang mag-alala. Alam ko kung gaano kalakas ko siya pinukpok. Hindi ko siya papatayin. Pero hindi siya pwedeng manatili sa bahay natin habang buhay. Ethan, anong balak mo gawin? Hayaan mo, sasabihin ko. Gavin, halos inatake tayong lahat kahapon. Kung pagbibigyan mo siya, magagalit talaga ako. Allison, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, kahit wala kang sabihin, hindi ko siya papalampasin. Tatawagan ko na ang chief ng barangay ngayon. Lahat ng ginawa ni Gavin Foster ipapaalam sa lahat. Oh. Alam namin ang nangyari. Abigail, ayos lang ba kayo? Ayos kami. Salamat kay Ethan, dumating siya sa tamang oras. Lahat kami muntik nang hindi makatakas kay Gavin. Nung gabing iyon, nagmamasid si Vince sa labas ng bahay niyo at parang may balak. Nahuli siya ng tanod. Ininterrogan nila siya buong gabi. Pero ayaw niyang sabihin kung bakit siya nandoon sa bahay niyo. Vince, kahapon, pinalampas ko yon kahit hinanap mo ang gulo. Ngayon, lakas ng loob mong sumulpot sa bahay ko? Sabihin mo kung anong ginagawa mo dito. Tanungin mo kahit ano, hindi ko sasabihin. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka pa natuto, no? Ayaw mo magsalita? Sige. Ethan, anong pinag-uusapan niyo kanina? Bakit parang sobrang lihim? Malalaman niyo rin yan. Hindi magtatagal. Vince, huling tanong ko na. Magpapaliwanag ka ba kung bakit ka palihim na gumagala sa bahay ni Ethan sa kalagitnaan ng gabi? Gusto mong malaman? Wala akong sasabihin sa inyo. Ayos lang yan. Hindi ikaw lang ang nahuli namin kagabi. May isa pang nagsalita na. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, kahit hindi mo ikwento ang nangyari kagabi, yung mga tambay na lagi mong kasama nag-booking na. Hindi. Imposible yan. Hindi nila ako ipagkakanulo. Hindi ka raw nila ipagkakanulo? Nagkakamali ka. Nagugutom na sila habang sumusunod sa'yo. Binigyan ko sila ng madaling kain, kaya sinabihan nila ang lahat. Pumunta ka sa bahay ni Ethan kagabi para makipagkasabwat kay Gavin mula sa loob. Tama ba? Sino ang nagsalita? Totoo nga. Ethan, ang ganda ng plano mo. Isang bola lang, napalpak na siya. Ethan, niloko mo lang pala si Vince. Oo, hindi ko akalaing ganito siya katanga. Pagkalipas lang ng ilang salita, umamin na siya. Ethan, niloko mo ko. Tumahimik ka na. Palihim kang gumagala sa bahay ni Ethan sa kalagitnaan ng gabi na masama ang balak. Tapos ikaw pa ang may lakas ng loob magreklamo niloko ka. At si Gavin Grabe, walang kwentang tao talaga. Ethan, huwag kang mag-alala bilang chief. Sisiguraduhin kong makakamit mo ang hustisya. Pakigising si Gavin para sa akin. Opo, sir. Gising na. Ay, Grabe, bakit maliwanag na agad? Sino ang tumama sa akin? Bakit ang sakit-sakit? Oy, anong ginagawa mo? Bakit ka nasa bahay ko? Gavin. Bahay ito ni Ethan. Ibig sabihin, ako at mga hipag niya. Tama na. Anong oras na sa tingin mo? Iniisip mo pa rin mga hipag niya? Ang kapal mo talaga. Sandali, Chief, ako. Huwag mo akong ako. Gavin. Bilang pinsan ni Ethan, noong nagsisikap ang pamilya niya, okay lang na di ka tumulong. Pero pinabagsak mo pa sila lalo. Gusto mong agawin ang bahay ni Ethan. Hindi ko ginawa yon. Si Ethan yon. Ina-frame niya ako. Chief, pakisuri naman po ito. Tama na. Nasa harap mo na ang katotohanan. Nagdadahilan ka pa. Akala mo ba walang nakapansin sa balak mo? Tama, Gavin. Nung wala si Ethan, dumating ka rito para apak-apakan kaming mga babae. Ngayon, nagdadahilan ka pa rin.
Sa bahay ni Ethan, 5 babae ang nag-aalaga sa isang lalaki. Nahihirapan na nga sila. Ngayon si Gavin pa ang dumagdag sa gulo. Talagang pasaway siya. Sa barangay na to, alam ng lahat ang ginagawa ni Gavin. Pinapansin lang niya ang 5 magagandang hipag ni Ethan. May masama siyang binabalak. Lagi siyang nanggugulo sa pamilya ni Ethan. Wala siyang hiya. Grabe. Narinig mo ba yan? Ang dami mong ginawa. Nakipagsabwatan ka pa kay Vince laban sa pamilya ni Ethan. Ngayon, harap-harapan. Ano ang palusot mo? Gavin, di ba sabi mo siguradong sigurado to? Anong nangyayari dito? Vince, nagkamali ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Gavin, ako na magpapaliwanag kasi sobrang sama mo. Pati Diyos hindi ka na matiis. Tapos ka na sa Kanya. Ang mas importante, tinarget mo ang pamilya ko. Kahit hindi kami ng Diyos, ako ang magpapalaya sa'yo. Ang taong katulad mo, hindi bagay dito sa barangay natin. Pinapanukala kung paalisin siya. Lumayas ka dito! Lumayas ka dito! Gavin? May sasabihin ka pa ba? Ethan, sorry. Sobrang palpak ko ngayon. Nagmamakaawa ako. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Patawarin mo naman ako kahit ngayon lang. Gavin, noong inaapi mo ang pamilya ko noon, at pati mga hipag ko'y pinagmalupitan mo, ni hindi mo man lang naisip na magmakaawa. Ngayon napalalayasin ka na sa barangay, doon ka lang nagpapanik. Sasabihin ko lang sa'yo, ikaw rin ang may gawa ng lahat ng to sa sarili mo. Tama yan. Kaya ganito ang sinapit mo dahil karapat-dapat lang yan sa'yo. Allison, alam kong nagkamali ako. Ang dami kong kasalanan. Hindi ko sana pinlano na saktan kayo. Pakiusap, maawa ka na. Patawarin ako, kaya lang. Kung hindi, mapapalayas talaga ako sa barangay. Sa ginawa mong pang-aapi sa pamilya namin noon, sobrang gaan pa nga ng parusa sa'yo kung palalayasin ka lang. Nananaginip ka kung akala mong patatawarin ka namin. Oh siya. Gavin, sobrang dami mong nagawang mali. Ginalit mo pa mismo ang mga pinsan mo at inaapi mo ang sarili mong pamilya. Walang katapusan mga kasalanan mo. Bilang kapitan ng barangay, idinideklara ko na simula sa ngayon, hindi ka na residente ng Peach Blossom Village. Hindi ka na kailanman pwedeng tumapak sa Peach Blossom Village. Kapitan, maawa naman po kayo. Kapag pinalayas niyo ako, saan pa ako pupunta? Uy, Emily, mapapalayas na ako sa Peach Blossom Village. Hindi mo ba ako mahal? Bilis, makiusap ka kay Kapitan. Huwag mong hayaang palayasin nila ako. Gavin, ano bang pinagsasabi mo? Kailan ko ba nasabing gusto kita? Bakit mo pinepeke lahat? Noong magkasama pa tayo, nagkasundo tayong lokohin si Ethan sa mamanahin niya. Bakit hindi mo kayang aminin ngayon? Uy, tingnan mo nga naman ang itsura mo ngayon, Emily. Naalala ko na. Ikaw at Ethan engaged na kayo, di ba? Hindi ko makapaniwala na niloko mo si Ethan. Nakipaglandian pa kay Gavin. Alam ko na. Bilang fiancé ni Ethan, nagtataka ako kung bakit. Lagi kang tumatambay sa bahay ni Gavin araw-araw. Ayun pala ang nangyayari. Nakakahiya kayong dalawa, parehong mandarayang walang kwenta. Talagang malas si Ethan sa mga tao gaya ninyo sa paligid niya. Chief, kanina pa nagdadaldal ng kalokohan si Gavin. Huwag niyo siyang paniwalaan, please. Emily, hindi ka pwedeng kasama ko lang kung okay ang lahat. Mapapalayas na ako. Tulungan mo naman akong makiusap sa kanila. Gavin, tigilan mo ang kalokohan mo. Ayos lang kami ni Ethan. Huwag mong gustong guluhin ang relasyon namin. Emily, tigilan mo na. Dati, ginagamit mo si Ethan para lokohin kami at agawan ng pagkain. Kung hindi dahil sa'yo, noong nagkakaubusan ng pagkain, ang pamilya namin ay kumakain lang isang beses kada 3 araw. Hindi ko alam na iyon na lang ang lahat ng pagkain ng pamilya nyo. Ethan, tulungan mo naman akong linisin ang pangalan ko. Linisin ang pangalan mo? Sa ano? Tanga lang ako noon. Binigay ko sa'yo lahat ng pagkain namin. Pero tingnan mo, nakikipaglandian ka kay Gavin sa likod ko. Akala mo ba talaga na pagmumukha mo akong tanga? Ethan, lahat ng tao nakatingin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tama na. Tama na ang lahat. Nakita na nila. Kita na ang katotohanan. Emily, bilang fiancé ni Ethan, naging hindi ka tapat. Nakakahiya ang ginagawa mo kay Gavin. Wala ka ng lugar dito sa Peach Blossom Village. Pwede kayong umalis ni Gavin ng sabay. Tama si Hepe. Ang pagtira ng mga taksil na yan dito sa Peach Blossom Village ay talaga namang malas. Lumayas kayo sa Peach Blossom Village. Lumayas. Hape! Nagkamali po ako. Pero hindi po yata ako dapat sentensiyahan ng kamatayan, Hepe. Opo, Hepe. Nandito po lahat ng pag-aari ko sa Peach Blossom Village. Kapag pinalayas niyo ako, kinukuha niyo na rin ang kabuhayan ko. Buti na alala mo, munti ko na makalimutan. Mula ngayon, parehas na pag-aari mo mapupunta kay Ethan bilang parusa mo sa pananakit kay Ethan. Wag naman po, Hepe. Hepe, iniiwan niyo kaming walang-wala, Hepe. Noong ginagawa niyo yang masasama, dapat inisip niyo na agad to. Tama, hinusto niyo yan.
Dalhin na sila at palayasin. Hey pa. Kung walang permiso, huwag kayong maglalakas loob na bumalik dito sa baryo. Hey pa. Hepe, hindi ko na po uulitin. Ethan, kontento ka ba sa naging desisyon ko? Salamat sa tulong mo, Hepe. Labis po akong nagpapasalamat. Maliit na bagay lang yon. Noon, kung hindi mo lang naging bukas palad at pinangunahan ng mga kapitbahay na magtanim ng mani, ewan kung ilang tao ang nagutom dito. Kung may dapat magpasalamat, ako yun sa'yo. Hepe, kumain na po ba kayo? Tara na po sa loob at kumain tayo. Gusto naming magpasalamat dahil tinulungan niyo kaming makuha ang hustisya. Tara na. Tama, Hepe. Magtatanghalian na rin naman. Ethan, nandyan ka ba sa bahay? Ethan. Emily, hindi ba ikaw at si Gavin pinalayas na sa barangay? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko ulit? Hindi ka naman siguro pumunta para kay Ethan humingi ng pagkain ulit, di ba? Gusto ko lang maging malinaw. Wala kaming sobra o ekstrang pagkain para sa'yo. Emily, hindi ba may relasyon ka dati kay Gavin? Bakit ngayon si Ethan naman ang nilalapitan mo? Ethan, mga babae. Dati, si Gavin lagi ang nagpupumilit na magbigay sa akin ng pagkain. Nagkataon lang na naubos yung pagkain sa pamilya ko, kaya napilitan akong tumanggap. Ethan, mali ako dati. Balik tayo sa dati. Balik sa dati? Oo, engaged tayo noon. Nagpakabata lang ako talaga noon. Sa lahat, patawarin niyo na ako sa pagkakamali ko. Ethan, ayusin mo yung gulo mo. Ikaw na ang maglinis niyan. Huwag kang mag-alala, Allison. Ethan, alam ko na. Hindi mo talaga matitiis na iwan ako. Itong si Emily? Ang lakas mangarap. Yung dating ako, baka oo, naging tuta mo ako. Pero ngayon, hindi na. Gusto mong kumain dito sa bahay? Pwede naman. Sakto, may tira pa kaming ugat ng wild na gulay mula sa tanghalian. Hindi ko pa nga naitatapon. Ilalaan ko yun para sa'yo. Ethan, nagpunta pa ako ng malayo para makita ka. Tapos ugat ng gulay lang ang ibibigay mo sa akin? Diba ikaw mismo ang nagsabi na okay ka lang bumalik sa dati? Noon, nabubuhay ang pamilya ko sa mga ligaw na ugat. Bakit ayaw mo na ngayon? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, kung papayag na akong magpakasal sa'yo, pag tumira na ako sa pamilya mo, hindi naman siguro pwede na ugat na ligaw lang lagi ang ipapakain mo sa akin. Ay, muntik ko na palang makalimutan yon. Alam mo, kulang kami sa kwarto. Pagkasal mo sa pamilya, aayusin ko yung barong-barong sa likod. Doon na lang tayo matutulog sa gabi. Yung mga hipag ko, sa loob pa rin ng kwarto matutulog. Ha? Sa barong-barong ako titira? Bakit? Ayaw mo ba noon? Huwag mong sabihin gusto mo pang magsama-sama. Kami lahat sa isang kwarto? Bakit hindi? Bahagi tong bahay na to kay Ethan. Kayo lang naman ang mga hipag niya. Kayo nga dapat ang matulog doon sa barong-barong? Bakit ako? Emily, talagang napansin kong kapal ng mukha mo. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Noong dati, ibinibigay ko sa'yo lahat ng pagkain namin. Nung halos mamatay na ako sa gutom, mga hipag ko pa ang nag-abot ng huling tira nila sa pagkain nila. Ikaw pa, na fiancé ko, dahil lang sa konting pagkain, nakikipaglandian ka pa kay Gavin. Tapos ngayon gusto mong tumira sa bahay ko habang sila sa barong-barong mo papatulugin, panaginip mo yan. Ethan, kapal ng mukha mo sa akin ha? Hindi ka ba natatakot na magalit ako? Sige, magalit ka. Kahit ano pa yun sa kin. Tama, di ba sinabi ng kapitan na bawal kang bumalik sa barangay kung wala kang pahintulot? Narinig mo ba? Lumayas ka na dito sa bahay namin ngayon din? O tatawagin namin ang kapitan? Ikaw talaga. Ang sama niyo talagang mang-ape. Emily, sinasabi ko na sa'yo, ito na ang huli. Umalis ka na. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Hey! Hintayin niyo lang at makikita niyo. Walang hiya ka talaga. Akala mo pa rin ba pwede kang tumira at kumain sa bahay ko? Sa panaginip mo lang yon. Ethan, kalimutan mo na ba talaga si Emily? Oh, nakalimot na ako. Mga hipag ko lang talaga ang totoong nagmamalasakit sa akin. Simula ngayon, kayo na lang ang aalagaan ko. Buti na lang natauhan ka na. Ethan, nandyan ka ba? May masamang nangyari. Hepe, anong nangyari? Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang kung anong nangyari. Paano ako hindi mag-aalala? 2 ilog ang natuyo noong 1 buwan. Ngayon, lahat ng poso sa baryo, tuyo na. Tuyo na lahat? Oo, kung pangit ang ani, pwede tayong mabuhay kahit kahoy. O bulok na dahon lang ang kainin natin. Pero kung wala tayong tubig, paano pa tayo mabubuhay? May tubig sa Spirit Spring sa loob ng System Space Co.
Pero pansamantala lang yon. Kailangan kong humanap ng ibang paraan. Naku, Hepe, delikado na. Yung huling poso sa baryo, tuyo na rin. Todo yan. Ano? Paano na tayo kung wala ng tubig? Ethan, ang dami mong alam. May maipapayo ka ba? Hepe, hindi naman Diyos si Ethan. Hindi niya basta-basta mahuhugot ang tubig sa puwet niya. Ano ba ang silbi ng paghahanap sa kanya? Oo, talagang kulang tayo sa pagkain at tubig nitong mga araw na to. Parang ayaw na tayong mag-survive ng Diyos. Ethan, may naisip ka ba para matulungan kaming makahanap ng tubig? Sandali, mag-iisip muna ako. Sistema. Mayroong bang item sa tindahan na pwedeng gamitin para malaman kung may tubig? Ding. Water detector. Presyo ng palitan. Sink 0 tails. Sink 0. Ang tagal ko nang nag-iipon, at ang laman lang ng bulsa ko ay wala pang 1,000 tails. Hindi natin kayang tapatan ang 5,000 na yon. Ano naman 5,000 tails na usapan mo? May nahanap ka bang solusyon? Meron ngang paraan. Ayos, sige na. Dalhin mo na kami sa tubig. Hey, pre. Huwag ka munang mag-alala. Gets na niya, may paraan. Pero kailangan pa nating magtipon ng gamit para makuha ang water detector. Magkano? Kailangan at least 4,000 tails. Ano? Gusto mong maglabas ang mga kapitbahay ng 4,000 tails para lang makahanap ng tubig? Hindi naman yung pera ang gusto ko. Yung water detector kasi ang presyo ay 4,000. Satyan, mga magsasaka lang kami. Ang ani namin sa isang taon ay 200 tails lang. Ganong kalaking halaga agad-agad. Sino ba ang may gustong magbayad? Ethan, hindi mo naman ginagatasan ang kakulangan ng tubig para lokohin lahat at biglang maglaho, no? Sama na yan. Ethan, nag-iisip ako kung bakit bigla na lang sinabi mo, kailangan sumagot muna lahat. Yun pala, balak mo lang palang lokohin ang mga kapitbahay tapos tatakbo ka na. Ethan, hindi totoo yung sinasabi ng iba, di ba? Hepe, paano naman daw magiging kasinungalingan to? Ubos na ang tubig sa buong lugar. Wala na talagang alam ang mga tao kung anong gagawin. Hindi naman magician si Ethan. Bakit parang kaya lang niyang kunin yung pera tapos magdadala pa ng lahat para maghanap ng tubig? Niloloko lang niya kayong lahat. Hindi ko talaga niloloko kahit sino. Lahat, itong panghanap ng tubig na to kailangan ng materyales na aabot sa 5,000. Naglabas na ako ng sarili kong 1,000 dito. Yung natitira, kailangan talagang manggaling sa inyo. Ethan, totoo ba yung sinasabi mo? Oo, nangangako akong totoo to. Naniniwala kami sa'yo. Tutulungan ka namin kumbinsihin silang lahat. Mga kapitbahay, kalma lang po tayo. Dahil nagbigay ng salita si Ethan, ibig sabihin, kampante siyang may plano siya. Pumapayag kaming magpatotoo para sa kanya. Tama, pumapayag kaming magtiwala kay Ethan. Magkaanak nga kayo ni Ethan eh. Sasabayin mo rin siya sa pag-islam, tapos ayaw kayong tatakbo. Kaya syempre, pumapayag kang maniwala sa kanya. Ayun nga, eksakto. Tama na. Kung hindi dahil kay Ethan na tumulong sa inyo magtanim ng mani, hindi na lang yun sa inyo. Bilis, dalhin mo ang lahat para maghanap ng tubig. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mga tao, kamakailan lang, malaki ang naitulong ni Ethan sa ating lahat. Nakita natin lahat yon. Ngayon sabi niya kaya niya tayong pangunahan makahanap ng tubig. Naniniwala ako na kaya talaga niyang gawin yon. Ngayon, nagbigay na ako ng 1,000 tael na halaga ng supply. Yung natitira, nasa inyo na yon. Ethan, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan kang makahanap ng tubig para sa lahat? Basta makatipon ng lahat ng 5,000 tael na halaga ng supply, siguradong mahahanap ko ang tubig para sa lahat. Sige. Dahil nag-donate na si Chief, sasali rin ako, sama ako. Wala rin namang sa ngayon. Wala nang ibang mapagbibilian. Sa pinakamalala, sama-sama tayong mauhaw at mamamatay. Sali ako. Ako rin, mag-aambag tayo lahat. Dahil lahat naman gusto magambagan, pangako ko sa inyo, hahanapan ko talaga ng tubig. Ethan, dito ba ang sinasabi mong makakahanap tayo ng tubig? Oh, dito nga. Ayon sa water detector, may tubig sa ilalim dito. Dito na tayo magsimulang maghukay ng balon. Ethan, hindi ka nagbibiro, di ba? Tuyong-tuyo dito. Ni Damo ayaw tumubo. Paano magkakaroon ng tubig dito? Ethan, ito ba ang lugar na sinabi mo? Yung makakahanap tayo ng tubig? Oo, tama. Ayon sa water detector, may tubig sa ilalim mismo dito. Dito tayo magsisimula maghukay ng balon. Ethan, hindi ka nagbibiro, no? Ang tigang ng paligid. Ni Damo ayaw tumubo rito. Paano magkakaroon ng tubig? Si Ethan. Gumawa ng paraan para madala tayo sa lugar na may tubig. Lahat,
Kailangan niyong magtiwala sa kanya. Tuloy lang ang hukay. Buong umaga na tayong naghukay. Pero ang lupa, tuyong-tuyo pa rin. Wala man lang senyales ng basa. Talaga bang may tubig dito? 12 ng tao na ang naghuhukay dito buong umaga na. Sa ganitong oras, dapat nabangga na natin ang tubig. Ethan, hindi ka naman nagsisinungaling sa lahat, no? Hindi nagsisinungaling ang detector. Pag natapos ang balon dito, ang baryo, hindi na mauubusan ng tubig. Ethan, kinakausap ka ng lahat. Magsalita ka naman. Pinili mo lang ba ang lugar na to at sinabi sa lahat na may tubig dito? Mga tao, magtiwala kayo sa akin. Hindi pa tayo sapat ang lalim ng hukay. Ayon sa kalkulasyon ko, isa pang araw ng hukay, makakarating na tayo sa tubig. Buong araw pa ulit? Ethan, lahat nagtatanong sa'yo. Magsalita ka naman. Pumili ka lang ba ng kung saan-saan? Tapos sinabi mo na lang may tubig doon? Mga kababayan, pakiusap, maniwala kayo sa akin. Hindi pa lang talaga sapat ang lalim ng hukay natin. Batay sa kalkulasyon ko, kailangan pa natin ng isang araw at makakakita na tayo ng tubig. Isang araw pa? Ethan, may ilang dosena tayong tao dito. Kaya naming maghukay ng bundok sa isang araw. Tapos sinasabi mo, balon kailangan pa ng isa pang araw? Nagbibiro ka ba? Ginagawa mo ito ng sadya para inisin kami. Puro salita na naman tungkol sa maghukay pa ng isang araw para makahanap ng tubig. Sa tingin ko, gusto mo hintayin hanggang hating gabi. Pagtulog na lahat, dalhin mo ang mga hipag mo. At umagas kayo kasama ng mga supply namin. Tama, yun din. Kung gusto mong gawin yan, bahala ka, pero tapos ako. Ako rin, ayaw ko na. Kailan pa naging batas ang sinasabi mo dito? Di mo kailangan tumulong kung ayaw mo. Pero, pag nahanap na ang tubig, huwag kang umasa kahit isang mata. Hepe, huwag mong hayaang lokohin kanya. Sa simula pa lang, talagang tamad at walang silbi ang taong yun. Halos hindi marunong magbasa. Kung hindi dahil sa mga hipag ng sumusuporta sa kanya. Matagal na siyang patay sa kalsada. Paano niya tayo maihahatid sa tubig? Tama yan, Hepe. Ngayon, dapat lang nating hingin kay Iton. Ibalik ang supplies na binigay natin. Kung hindi, pag dumilim na at magpasya siyang tumakas, wala na tayong magagawa kundi umiyak. Tama ka. Kayo rin naman ang nagmakaawa at nagpilit makahanap ng tubig. Ngayon na nangyari na, naihatid kayo sa mapagkukunan, nagrereklamo pa kayo sa kung ano-ano. Ano ba talaga gusto niyo? Hepe, huwag kang magalit. Ako na ang bahala dito. Mga kababayan, kung hindi niyo ako pinagkakatiwalaan at iniisip niyong tatakas ako mamayang gabi, di mamayang gabi, dito lang ako. Hindi ako aalis kahit saan. Kung hindi niyo ako tiwala, pwede kayong manatili rito at bantayan ako buong gabi. Tama yan. Sasamahan namin siya. Daw si Ethan. At ang 5 hipag niya, pare-pareho nilang ipinangako to sa lahat. May iba pa bang gusto? Magreklamo? Dahil wala namang tumututol. Tara na, magtrabaho na tayo agad. Kailangan muna nating hanapin ang tubig. Si... May mali nga. Lahat, halika tingnan nyo to. May nangyaring masama. Ano meron? Anong nangyari? Tingnan mo, Chief. Habang naghuhukay kami ng balon, nabunggo namin tong napakalaking bato. Hindi na talaga pwede maghukay pa. Ethan, may naisip ka ba? Kung sa panahon ngayon, pag may bato na ganito, diretso na yung dinidrill gamit makina. Pero sa panahon natin ngayon, wala namang makina. Hindi kaya ng tao galawin itong batong to. Malalim na masyado ang balon, kaya hindi na praktikal lumipat ng pwesto. Sabi ko na nga ba, halos walang alam sa libro si Ethan Foster. Di niya alam ang ginagawa niya. Basta-basta lang yan naghuhukay. Ayos. Sa batong ganito kalaki, kahit ang Diyos walang magagawa. Paano pa tayo maghuhukay ngayon? Kalimutang maghukay. Tapos na ako. Kung sinong gusto, sila na lang. Wala naman. Hindi lang ang baryo natin ang walang tubig. Magutom na lang tayo lahat. Ethan, gamit mo ang mga inambag ng lahat. Isauli mo na. Ayoko na sa balon na to. Suko na ako. Paano naman natin huhukayin pa? Sige, susuko na rin kami. Chief, pinapadali mo yata masyado. Pero sa laki ng batong ito at sa mga kasangkapan na meron tayo, hindi talaga natin kaya itong hukayin. Paano natin ito lulutasin? Ethan, tingnan mo. May iba ka pa bang paraan para mabiyak itong bato? Jackhammer. Ang system mall meron talagang ganitong klase ng gamit. Mga kaibigan, may paraan ako. Anong paraan yan? Teknolohiya. Ethan, anong ibig mong sabihin diyan? May kinalaman ba ang tinatawag mong teknolohiya sa pagbiyak ng bato? Hindi mo naman kami niloloko ulit, di ba? Mga kaibigan, kalma lang kayo. Makikita nyo ito maya-maya. Jackhammer, 1,000 credits ang presyo. Ang halaga ng natitirang supplies sa system space, mga 1,000 credits din. The same, mag-exchange para sa Jackhammer.
Congratulations, host. Matagumpay na na-exchange ang jackhammer. Ethan, saan mo nakuha ang mga gamit na ito? Wala naman kaharap kay Ethan kanina. Paano biglang lumitaw itong bagay na ito? Ethan, ano ba talaga ang nangyayari? Naloloko lang ba mata namin? Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Ngayon, manood muna kayo. Ethan, ano ba yung kakaibang bagay na hawak mo? Mas maliit to kaysa pala na hawak ko. Paano kaya nitong mababasag ang bato? Kasi hindi mo alam kung gaano kalakas ang teknolohiya ngayon. Tignan mong mabuti. Pasag na. Nabasag ang bato. Pasag na. Nabasag ang bato. Talagang nabasag. Basag na. Totoo nga. Ang laki-laking bato nun. Ang galing talaga. Paano kaya nangyari yon? Nasa harap mo na ang ebidensya. Bakit pa nagdududa? Ethan, grabe. Yung napakalaking bato na biyak lang. Para kang nakakita ng milagro. Tito, ang lupet mo talaga. Unahin natin ang trabaho. Mga kaibigan, bilis-bilisan natin. Tanggalin niyo ang mga bato. Ituloy ang paghukay ng balon. Pakiramdam ko, malapit na tayong magkaroon ng tubig. Sisi. May tubig na. Lumabas talaga. Astig, may tubig na talaga tayo. Ethan, nagawa natin. Ethan, dahil sa'yo lahat ng tao may pampawi ng uhaw ngayon. Ikaw ang bayani namin. Nagbunga na rin ang paghihirap ng lahat. Ngayon, sino pa ang nagdududa kung si Ethan makakahanap ng tubig? Wala na. Hindi kita dapat pinagdudahan. Nagkamali ako. Ayos lang yon. Tagtuyot na naman ngayon, kaya hirap talaga lahat. Natatakot lang ang mga tao, na baka walang kabuluhan ng lahat. Naiintindihan ko ng buo. Mga kaibigan, mabilis lang mauubos ang tubig. Tuloy lang tayo. Kapag natapos na ang balon, sama-sama tayong makakalampas dito. Ayos. Ethan, ano to? Ito yung mga resipe ng pampalasa na sinulat ko kagabi. Kapag pumunta ka sa syudad, pakicheck ang presyo para sa akin. Balak ko kasi maghanap ng pwesto sa baryo para magtayo ng maliit na pabrika sa ilang araw. Pampalasa? Ethan, kakatapos mo lang tumulong sa baryo tapusin ang balon? Bakit naman pampalasa ngayon ang inaatupag mo? Para kumita ng pera. Kung hindi ako kikita, paano ko kayo matutustusan? Tsaka, ramdam ko na yung mga pampalasa gamit ang mga resipe ko. Sikat na sikat yon. Itong espesyal na resipe ng pampalasa galing sa sistema. Sigurado akong magugustuhan ng mga tao to. Sige Ethan, kami pupunta din sa syudad para magtanong-tanong. Ipinapasa na namin sa inyo yan. Dumating na si Ethan. Halika, tingnan mo, ang bayani ng baryo. Ethan, salamat talaga sa iyo. Ikaw ang nakahanap ng pinagmumulan ng tubig at tumulong sa lahat na matapos ang balon. Ngayon, lahat makakakain na at malalagpasan ang tagtuyot ng ligtas. Sobra pa ang bigas natin. Pangtulong sa mga baryong katabi natin. 30 piso kada araw. Isali mo ako, sali rin ako. Isama mo rin ako. Kasama ako dyan. Ayos, congrats. Pakinggan yung lahat. Ipinapahayag ko na simula ngayon, Foster Spices ay opisyal ng bukas. Mula ngayon, dito na kayo magtatrabaho. Ayos. Akshat yang si Ethan. Buhay-hari na siya ngayon. Nakapagbukas pa siya ng Spice Factory. Ako naman, hirap na makaraos sa araw-araw. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako ganito ngayon. Gavin, pinsan ka ni Ethan. Bakit hindi mo subukang kausapin si Ethan at pakiusapan mo siyang bigyan tayo ng trabaho sa factory nila? Narinig ko na sa Spice Factory na yon, 30 piso ang kita kada araw. Ikaw pa yung fiancé niya. Bakit hindi ikaw ang pumunta? Gavin, Emily. Anong ginagawa niyong dalawa dito sa factory ni Ethan? Ano yon? Huwag mong sabihing nakita niyong umasenso si Ethan. Kaya nandito na naman kayo para manggulo? Hindi grabe naman, hindi ganon. Pustahan. Hindi mo rin naman kakayanan. Ano, tatayo-tayo lang kayo diyan? Nakalimutan niyo ba yung sinabi ng chief sa inyo? Bawal pumasok kung walang permiso. Lumabas na kayo dito. Bakit biglang umigay? Sa akin ang pabrika ng pampalasa? Kung ibibigay mo na sa akin, anong gagawin mo? Ay, Ton. Kung gusto mo ulit maging katulad dati,
na nakahiga lang sa bahay buong araw, kaya ka naming suportahan. Pero sa gabi, huwag mong isipin na pumunta sa kama namin. Mga ate, sobra kayong mag-isip. Iniisip ko lang, maayos na ngayon ang Peach Blossom Village. Gusto kong bumuo ng grupo para sa negosyo at magpunta sa abroad para kumita ng malaki. Kung mananatili lang ako sa baryo, walang tsansa na yumaman. Hindi ko alam kung kailan ko pa mabibigyan kayong lahat ng marangyang buhay. Kailangan ko na talagang lumabas at magtagumpay sa lalong madaling panahon. Ethan, aalis ka ng baryo? Bakit ka pa pupunta sa abroad? Dito ka na lang pwedeng kumita. Tama, hindi naman na tayo nauubusan ng pagkain ngayon. Sa pinakakulang pwede tayong magbukas ng panaderya. Ibenta lang natin ang tinapay, susuportahan na ang buong pamilya. Tama, ako na bahala sa accounting, makakatipid pa tayo sa pasweldo. Pinangako ko na sa inyo dati na sisiguraduhin kong maginhawa ang buhay ninyo. Dahil pinangako ko yon, tutuparin ko talaga. Kaya, ang dahilan kaya ka aalis? Ay para sa amin? Oh, para ito sa pamilya natin. Sobrang konti na ng oportunidad dito sa baryo at masyadong matrabaho ang pag-abroad. Kaya sana, alagaan niyo mabuti ang bahay hanggang bumalik ako. Si Goleng, pangako naming alagaan namin ng maayos ang bahay at hihintayin ka namin bumalik. Oh, mga ate, alis na ako. Sige, mauna ka na. Ingat ka sa biyahe. Maghihintay kami sa'yo sa bahay. Dapat bumalik ka agad, ha? Huwag kang mag-alala. Pagdating ko doon, susulatan ko kayo. Kung may makita akong kahit anong interesante sa biyahe, ipapadala ko lahat sa inyo. Paalam. Ganito kasi. Dinala ko na rito ang mga gamit na pinadala ni Ethan. Sabi ni Ethan, mga regalo raw ito na pasalubong niya para sa atin galing abroad. Ano bang silbi ng palaging pera lang at regalo ang pinapadala niya? Hindi naman siya umuuwi. Huwag mong sabihin yan. Kung hindi dahil sa pera at mga regalong pinapadala ni Ethan, magiging ganito ba kaganda? Ang buhay natin ngayon? Ano pa ang hihingin mo? Siyempre, hindi ako kontento. 3 taon na siyang wala. Ni minsan hindi man lang siya umuwi. Tama na. Tingnan muna natin kung ano ang sinulat ni Ethan sa sulat. Ate, kamusta na kayo lately? Lumago ng lumago ang negosyo ko sa abroad nitong mga nakaraang taon. Siguro natanggap nyo naman, lahat ng perang pinadala ko sa bahay. Baka iniisip ninyo kailan ako uuwi. Pero, sa pagkakaalam ko, pag natanggap nyo na ang liham na ito, panahon na para magkita-kita tayo. Magkita? Uuwi na ba si Ethan? Ate, nandito na ako.